Noong sinaunang panahon, si Elliot ay isang mabangis na banal na Diyos. Mabilis na ginalaw ni Dustin ang kanyang katawan at sinampal ang iba pang mga binata hanggang sa mamatay. Sila ay pinatay ng brutal habang nasa kalagitnaan ng pagpapakita ng kakayahang nagtataglay ng espiritu. Bago pa nila mahiram ang mga kapangyarihan ng mga espiritu. Sa puntong ito, isang madilim na pulang anino na may nakakatakot na enerhiya ang lumabas mula sa estatwa ni Elliot at pumasok sa katawan ng matanda. Swoosh! Kaagad, nagsimulang lumaki ang katawan ng matanda sa napakabilis na bilis. Umangkad siya sa bawat segundo. Sa isang kisap mata, naging 2 metro ang taas niya. Ngunit hindi tumigil doon. Siya ay patuloy na lumalaki at sa oras na siya ay tumigil. Ang matanda ay naging isang higanti. Mga 5 metro ang taas, na may madilim na pulang liwanag na mabangis na gumagalaw sa kanyang paligid. Ang higanti ay may galit na toro para sa ulo at mabangis na pakpak sa kanyang likod. Bigla na lang, ang nag-iisang toro na ulo ay lumaki ng 2 pa sa mga gilid nito kaya naging 3 ito sa kabuuan. Sa kanyang katawan, mayroon siyang kabuoang 6 na maskuladong braso. Nakilala agad ni Dustin na kamukhang kamukha ni Elliot ang higanti. Ibig sabihin, ang higanting nasa harap niya ay malamang na maging avatar ni Elliot pagkatapos maposes. Hindi nag-aksaya ng anumang oras. Ang nilalang ay naglabas ng isang nakakatakot na malakas na enerhiya, na nagpaikot at nagpapangit sa nakapalibot na espasyo. Nagsimulang gamulong at lumundag ang kapaligirang dumarating sa mahahalagang enerhiya. Ang templo ay napuno ng batas sa kalawakan. Sa pamamagitan nito, ito ay talagang mas malaki kaysa sa tila. Maaari itong maglaman ng anumang nilalang na hanggang 100 metro ang taas o lapad. Ang 5 metro ay hindi magiging kakaiba. Lumakas siya. Napapikit si Dustin habang pinag-aaralan ang matangkad na nilalang. Dati, madali lang para kay Dustin na pabagsakin ang isang higanteng gaya ng nasa harapan niya. Gayunpaman, iba ang mga bagay sa puntong ito. Matapos maranasan ang regression kapag pumasok sa Earth, nawalan ng halos lahat ng lakas si Dustin. Ang kanyang vital energy realm ay bumaba na sa Earth realm. At malamang na matatalo niya ang mga cultivator sa Emperor realm na umaasa lamang sa kanyang organikong pisikal na lakas. Bagamat hindi humina ang kapangyarihan ng kanyang espiritual na pakiramdam, wala itong silbi para sa kanya sa pakikipaglaban. Maaari niyang samantalahin ang kapangyarihan ng batas. Gayunpaman, dahil ang mga batas ay hindi pa kumpleto sa espasyo kung saan matatagpuan ang Earth, ang kapangyarihan ng batas ay mas mahina pa rin kahit na sinubukan niyang gamitin ito. Sa pagtingin sa nagbabadyang 5 metrong higanteng hahabol sa kanya, pinaikit ni Dustin ang kanyang utak at nagdidiin. Sinusubukang gumawa ng plano upang talunin ang napakalaking hayop. Noong una ay naisip niya na walang sino man sa Earth ang makakapantay sa kanya sa kasalukuyang estado ng kanyang pisikal na lakas. Ngunit sa hindi inaasahang twist ng malas, nasagasaan niya ang nilalang na ito. You arrogant brat, this is my place. Do you think you can just do whatever you want here? Who the hell do you think you are? You are giving yourself much more credit than you think you deserve. No matter who you are, siguradong mamamatay ka sa katapusan ng araw na ito. Sabi ng higanti na may mapang uyam na panunuya. Ang kanyang boses ay nakakatakot na malalim at mabangis. Pagkatapos ay tinapakan niya ng malakas ang lupa gamit ang kanyang mga paa at sumugod patungo kay Dustin. Nanginginig ang lupa sa bawat hakbang niya. Habang tinatahak ng higanti ang kanyang target, nanginginig din sa takot ang buong templo. Nagsimulang bumagsak ang mga maluwag na bato mula sa mas mahina nitong mga pader ng plaster sa mga gilid. Nanginginig ang alikabok na natipon doon sa loob ng maraming siglo. Ang higanti ay may iba't ibang sandata sa bawat isa sa kanyang 6 na kamay, na lahat ay naglalabas ng liwanag ng iba't ibang kulay. Ang ilan sa kanyang mga sandata ay naglalabas ng pulang ilaw, at ang ilan ay puting ilaw, habang ang iba ay naglalabas ng asul na liwanag at iba pa. Ang higanti ay nagpakawala ng 6 na magkakaibang lihim na kasanayan upang salakayin si Dustin mula sa iba't ibang direksyon at sa parehong oras. Wow!
Ang galing. Hindi napigilan ni Dustin na magsalita. Nagpunta siya sa high alert mode. Dahil hindi siya nang ahas na maliitin ang kanyang kalaban. Habang naghahanda siya para sa buong konsentrasyon sa kanyang isipan. Ang mahiwagang magnetic mountain ay biglang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Siyam na patak ng celestial star water ang lumipad sa paligid ng magic treasure. Na nanginginig sa espasyo sa paligid niya. Bagamat ang cultivation base ng Dustin ay bumagsak ng husto. Ang mahiwagang magnetic mountain ay maaaring umatake sa mga kaaway sa sarili nitong oras na ipatawag niya ito. Well, tingnan ko kung gaano kalakas ang maalamat na God of War. Si Elliot, masiglang sigaw ni Dustin. Nang walang pag-aaksaya ng oras. Pinakawalan niya ang pinakamakapangyarihang kasanayan sa martial arts na mayroon siya sa kanyang pagtatapon. Upang lumaban. Kahit na ang kanyang cultivation base ay mas mababa kaysa dati. Alam niya kung paano makamit ang buong potensyal ng mga discarding ito. Malaki pa ang tsansa niyang talunin ang mabangis na higanting pambihira. Ang kanyang mga pag-atake ay malakas at nakamamatay pa rin. Una, ginawa niya ang Divine Fist skill. Habang umiindayog siya sa higanti. Kasabay nito, ang Divine Ruling Chains ay nahulog mula sa langit at sumugod patungo sa higanti kasama ang kanyang kamao na nagbuga ng mga gintong ilaw. Ang mga kedena na ito ay hindi kumpleto at naiiba ang haba. Bagamat sila ay naglalabas din ng mga ilaw. Ito ay medyo madilim at hindi nagbigay ng isang bagay na napakalaki. Ang kapangyarihan ng mga Divine Ruling Chain na ito ay mas mahina kaysa sa mga nabuo niya noon. Ngunit walang ibang kailangang makaalam nito. Ito ay dahil ang mga batas dito sa Earth ay hindi pa nakumpleto at natapos. Di nagtagal, naganap ang labanan, kung saan ang dalawang partido ay nasangkot sa matinding labanan sa templo. Sa pamamagitan ng mysterious magnetic mountain na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Isinaaktibo ni Dustin ang omnipotent lightness upang protektahan ang kanyang sarili at maiwasan ang matamaan. Sa laki ng kanyang kalaban. Ang isang pagkakamali ay maaaring magkaroon ng malubhang pinsala o kahit na magbuwis ng kanyang buhay. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng malalakas na kasanayan sa martial arts para salakayin ang 5 metrong taas na higanti na may 3 napakapangit na ulo at 6 na braso na gustong pumatay. Lumaban ang higanti nang ibukan niya ang 3 niyang bibig. Ang galit na masamang apoy ay lumabas mula sa isa sa mga bibig na nagbubunga ng isang uri ng apoy na madaling magsunog ng anumang uri ng bagay o bagay sa Earth. Pagkatapos ay lumabas ang itim na tubig sa kabilang bibig. Ang tubig ay napakalaso na maaari itong mag-corrode hindi lamang sa mga solidong bagay kundi maging sa mga extraterrestrial na elemento ng kalawakan mismo. Na nagiging sanhi ng malalaking bitek sa espasyo. Ang pangatlong bibig ay nagbuga ng nakakapangangilabot at mapanganib na pulang fog. Ang maalamat na Diyos ng digmaan ay talagang kakilakilabot. Kahit isang tipak ng kanyang kaluluwa ay maaaring maging ganito kalakas. Komento ni Dustin sa loob. Habang tumatagal si Dustin ay lumaban. Mas kinakain ng takot ang kanyang kaluluwa. Kung wala ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan. Tiyak na mapapahamak siyang matalo sa laban na ito at maging sa kanyang buhay. I can't believe that there would be such a master existing here on Earth. Boy, you are pretty good. But without proper guidance, you are nothing. Lahat ng talent na yan ay masasayang lang. How about you swear your allegiance sa akin at sambahin? Sa ganoong paraan, mabibigyan kita ng walang katapusang kapangyarihan upang palakasin ka kaysa sa iyong may isip. Sa tulong ko, madali kang maging pinakamakapangyarihang nilalang sa planetang ito. Ang mga pagkakataong maibibigay ko sa iyo ay walang katapusan. Ang estatwa ni Elliot ay hayagang tinutuya si Dustin bago gumawa ng alok na nagpabago ng mood sa hangin. Isang negosasyon ang inilalagay sa mesa. Sa tuwing magsasalita ang estatwa, lumalabas ang asul na liwanag mula sa masasamang mata nito habang nakatitig kay Dustin. Nasa puntong ito ay sinubukang iwasan ang tingin. Baka naglalaman ito ng hindi kilalang mga hypnotizing powers. Isa ka lang tipak ng kaluluwa. At sandali na lang bago mo ubusin ang iyong lakas at maglaho para sa ikabubuti. Bakit mo iniisip na handa akong maglingkod sa ilalim mo?
Lalo pa ang maging tapat sa iyo. Ikaw, are delusional. Mumuso si Dustin. Hinahamon ang higanti, gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Masasabi niyang ito ay isang sirang kaluluwa na sumilong sa loob ng rebulto ni Elliot. Isa itong matandang kaluluwa na matagal nang umiral kaya wala itong mailalabas na iba kundi isang mahinang aura. Malapit na itong matapos at sandali lang. Malamang alam nito ang kapalaran nito at malapit na itong mawala. Bata, binabalaan kita. Wala kang alam tungkol sa aking makapangyarihang kakayahan. Tama ka na, ako ay isang maliit na kaluluwa lamang. Ngunit maaari kitang turuan ng isang makapangyarihang kasanayan. Hanggat ikaw ay pumupunta dito araw-araw at sambahin ako ng buong time. Magagawa mong makipag-usap sa iba pang mga fragment ng aking kaluluwa na nakakalat sa kailaliman ng Sea of Chaos gamit ang kasanayang ito. Hanggat hindi ka sumuko at gawin ang hinihiling sa iyo. Mayroong isang malaking pagkakataon na ang ibang bahagi ng aking kaluluwa ay isa-isang babalik sa mundong ito. Ang mas maraming bahagi ng aking kaluluwa na bumabalik. Mas maraming kapangyarihan ang iyong makukuha. Maaari kang maging pinakamakapangyarihang nilalang sa planetang ito o maging sa universo sa malapit na hinaharap. Pag-isipan mo, you can even rule the 3,000 big worlds and the 3,000 small worlds. Ang estatwa ni Elliot na may pulot-pukyutan na dila ay sinubukang akitin si Dustin sa mga mabulaklak na salita at pangako. Ngunit nakikita ni Dustin ang mahinang pagtatangka. Ano ang sinabi niya? Nagulat si Dustin sa mga salitang iyon. Hanggat ang mga tao ay sumasamba sa iyo ng matapat, ang natitirang bahagi ng iyong kaluluwa ay makakabalik sa mundong ito. Tanong ni Dustin. Nagsalubong ang mga kilay niya nang may bumungad sa kanya. Pinagtatawanan mo ako, kaya't kahit na ang sikat na Elliot ay pinatay, ang kanyang kaluluwa ay hindi nawasak. At ngayon, nagpaplano pa siyang mabuhay muli. Ano sa tingin mo, bata? Matamlay at umaago sa panghihikayat ang tono ni Elliot. Gusto mo bang maging mas makapangyarihan at mangibabaw sa 3,000 malaki at maliliit na mundo? Magagawa kong matupad ang mga ambisyong iyon kapag sumali ka sa amin. Isang malabong aura ang lumabas mula sa napakagandang estatwa ng Diyos at naanod patungo kay Dustin. Sa susunod na sandali, ang kaina-hinalang aura ay tumago sa kanyang soul sea. Nawala ang kanyang isip, at nahulog siya sa ulirat. Tinimulan niyang isaalang-alang ang mga salita ni Elliot ng may pabor. Well, kung totoo ang sinasabi mo, ang paghahari sa 3,000 malaki at maliit na mundo ay hindi masyadong masama. Sa kanyang isip ay lumitaw ang isang larawan ng kanyang sarili na nakatayo sa tuktok ng hierarchy ng kapangyarihan ng lahat ng mundo. Na ang bawat nilalang ay tinatanggap at sinasamba ang kanyang bawat utos. Then out of nowhere, Dustin felt a nagging urge to kneel down in front of Elliot's statue and proclaim him as his supremo. Pagkatapos ang espiritual na puno sa kanyang soul sea ay nagsimulang manginig ng marahas. Hinayla si Dustin mula sa labis na pantasyang bumabalot sa kanyang utak. Agad siyang napamura. Napakatalino ng illusory skill. Bulalas niya. Ano ito? Nakita niya ang isang maliit, halos maaninag na uod na hindi mahahalata sa kanyang soul sea. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na espiritual na kahulugan at sa espiritual na puno. Hindi niya ito mapapansin. Kumapit ito sa tabi ng espiritual na kaluluwa ni Dustin at gumawa ng mabagal na pag-ikot. Gumapang ang mga nakakatakot na crimson tendrils kung ang katawan nito at sinubukang ibalot ang kanilang mga sarili sa espiritual na kaluluwa ni Dustin. Well, lumilitaw na ang mga delusyon na naranasan ko ay dahil sa maliit na parasito na ito. Anong uri ng lihim na pamamaraan ito? Iniisip ko, parang katulad ito ng puppet strings ng espiritual na lahi. Ito ay medyo makapangyarihan. To think na naloko ako sa ganitong paraan. Ang mga ordinaryong nilalang ay hindi makakawala dito kung sila ang nasa lugar ko. Nagtagal si Dustin para magtaka sa uod. Dahil karapat-dapat itong bigyan ng papuri sa nagawa niyang pag-ugoy ng kanyang pag-iisip. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang mga pulang sinulid mula sa puno ng kanyang espiritual na puno. Tila ay hindi mabilang sa bilang at siksikan. At napapaligiran nila ang uod sa isang kisap mata. Ang uod ay lumitaw na itinapon sa gulat sa pagiging sulok.
Ito darted dito at doon sa isang pagtatangka upang makatakas. Pinutol ang marami sa mga pulang sinulid. Wala itong matatakbuhan. At sa lalong madaling panahon ay nasa ilalim ng kontrol ni Dustin. Paano mo nalaman yan? Lumakas ang boses mula sa rebulto ni Elliot. Ikaw ay isang espesyal na bata. Ang iyong lakas sa pakikipaglaban ay napatunayang lubos na kahanga-hanga. At ngayon ay nagawa mo pang makawala sa aking munting panloloko. Mas nadagdagan ang tiwala ko sa iyo. Anak, seryoso ako. Tatingin ko napakatalino mo. Hanggat napunta ka sa aking sekta at naging alagad ko. Sigurado akong malilinang kita bilang isang mahusay na guro. Haha. Kaya marami kang sinasabi para lang kumbansihin akong sambahin ka ng bulag. Mapanuksong tono ang boses ni Dustin habang ninisyan ang rebulto. Napaka-desperado mong sunggaban ang pagkakataong makabalik sa cosmos na ito mula sa walang hangganang dagat ng chaos. Aminin mo, ang tunay na gustong mamuno sa 3,000 malalaki at maliliit na mundo ay walang iba kundi ikaw. At ako ay magiging walang iba kundi isang kasangkapan na iyong sasamantalahin. Alam ko kung ano ang iyong ginagawa. Kabastusan. Nagngangalit ang estatwa ni Elliot. You should consider it a great honor to even have the opportunity to talk to me. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Mukhang hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Kahit na, tanggapin mo man o tanggihan ang aking alok ay hindi materyal. Dahil nagdesisyon na ako sa'yo. Bang! Isang suntok ang nanggaling sa higanti na may 3 ulo at 6 na braso. Walang kahirap-hirap itong naiwasan ni Dustin. Ano pa ang hinihintay mo? Tigaw ng rebulto sa iba. Kunin natin itong bastard na ito at gamitin natin siya. Bigla na lang. Ang mga estatwa na nakatayo sa malalaking bulwagan ng lumang templo ay nagsimulang sumikat at nanginginig ng paulit-ulit. Pagkatapos ay nagsimulang lumabas ang mga parang multo mula sa mga estatwa. Ang kanilang mga anyo ay katulad ng mga butil ng usok. 81 silang lahat sa loob. At nagpakawala sila ng nakakatakot na dagendong bago sumugod kay Dustin na parang isang hukbong multo. Sa katunayan, sila ay mga labi ng mga kaluluwang iniwan ng mga tapat na tagasunod ni Elliot sa templo. Tila naghintay sila ng daan-daang taon. At ngayon ay mukhang handa na sila para sa labanan. Ang pag-atake ng napakaraming sabay-sabay ay nagbigay ng malaking hamon kay Dustin. Halos hindi na niya makayanan ang higanti at ngayon ay kailangan niyang harapin ang 81 masasamang espiritu. Nanginginig ang kanyang balat sa pag-asam ng nalalapit na laban. Nagkaroon siya ng naging pangamba na baka hindi niya kayanin ang lahat ng ito. Ang gulo ng iniisip niya. At hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga. Ang sinaunang planetang Earth ay hindi maaaring maliitin sa lahat. Hindi kataka-taka na ito ay kilala bilang ang lugar ng kapanganakan ng mga banal na Diyos. Sino ang mag-awesome na sa labas ng tigang na kaparangan? Ang gayong nakakatakot na natitirang mga kaluluwa ay nakatago sa isang dambana sa ilang random na bundok. Kung ang isang ordinaryong nilalang ay hindi sinasadyang makapasok sa templo at makasakit sa mga masasamang espiritong ito, tiyak na mawawala sila sa buhay ng walang anumang seremonya. Inipon niya ang kanyang dahilan upang maghanda para sa labanan sa hinaharap. At mabuti na lang may naisip na banal na kasanayan. Natutunan niya ito noong pumasok siya sa Earth, hindi pa lang matagal na ang nakalipas ang mga galaw ng heavenly fighting skill. Nang makapagdesisyon, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Ang unang galaw, ang sky-piercing skill. Itinaas ni Dustin ang kanyang kanang kamay habang umuungal. At agad na lumitaw ang isang silver spear sa kanyang palad. Mayroong lahat ng uri ng mga armas na nakatago sa kanyang space ring. At lahat sila ay may magandang kalidad. Ang paghahanap ng isang disenteng sibat mula sa kanyang arsenal ay isang piraso lamang ng cake. Sa sandaling na-activate niya ang banal na kasanayan. Ang walang katapusang kapangyarihan ng batas sa mundong ito ay agad na naging mga ron na nakagapos sa kanilang mga sarili sa kanyang sandata. Bush! Pinona niya ang sibat. Walang gaanong karangyan sa paglipat. Walang dramatikong pag-alo ng mga alon ng enerhiya. Lumipad lamang ang sibat patungo sa isa sa mga umaataking figure. You brat! Ang snarled ng figure habang ito ay umatras sa alarma. Sinusubukang iwasan ang tilapon ng sibat.
Ito ang isa sa tatlong galaw ng Heavenly Fighting Skill. How the hell did you came by it? Ano ang relasyon mo sa Divine General ni Queen Shobhan? Ang malamulto na nilalang ay halos hindi natapos ang pagluwa ng kanyang mga sigaw bago ang pilak na sibat ay tumama sa marka nito. Natumusok sa kanyang manipis na anyo. Hindi. Tigaw ng figure habang itinatanam ng sibat ang talam nito sa lupa sa likuran niya. Pagkatapos ang malabo na figure ay natunaw sa wala. Ito ay nangyari nang napakabilis na ang iba pang mga figure ay walang oras upang mag-react. Kuya, angal nila. Samantala, si Dustin ay nakakaramdam ng pagkahilo at pagkasabik habang ang sibat ay lumipad pabalik sa kanyang pagkakahawak. Tulad ng inaasahan. Ito talaga ang husay sa pakikipaglaban ng mga banal na Diyos. Habang nakatayo ang mga bagay-bagay, tila magiging masaya siya sa labanang ito pagkatapos ng lahat. Ang pangalawang galaw, kay Collapsing Skill. Sa pagkakataong ito, isang nakakatakot na aura ang bumagsak ng muli niyang ibinato ang kanyang sibat. Sa buong dambana, sabay-sabay na sumabog ang sunod-sunod na pagsabog. Ito ay habang libo-libong granada ang walang tigil na bumabagsak mula sa langit. Damn it, lahat, umatras. Napasigaw ang estatwa ni Elliot sa gulat. Lahat tayo ay kasalukuyang nasa estado ng mga natitirang kaluluwa. Ginagamit niya ang tatlong galaw ng Heavenly Fighting Skill. Isa ito sa pinakamakapangyarihang diskarte sa mga Divine Fight. At maaaring maging lubhang mapanire sa mga natitirang kaluluwa. Ito ay medyo huli na para sa kanila. Gayunpaman, ang mga pagsabog ay nangyayari kung saan-saan. At sa lalong madaling panahon ang masasamang espiritu ay wala nang natitira upang tumakbo. Ang kanilang mga figure ay sumabog sa wala. Sunod-sunod. Haha, masarap ba ang pakiramdam nyo? Masayang tawag ni Dustin. Ha, you're nothing more than broken souls from ancient times. How dare you wreak havoc and bully others? I will make you all disappear. Lahat kayo. Ang desperadong utos ni Elliot. Go all out and activate the array to get rid of this bastard. Siya at ang ilang natitirang mga figure ay nagliyab na naglabas ng kakilakilabot na enerhiya. Sa loob ng ilang segundo, ganap na na-activate ang hanay ng sinaunang templo. Isang marahas na panginginig ng boses ang bumalot sa hangin. At nagtipon ito sa paligid ni Dustin. Ito ay isang malakas na puwersa ng teleportasyon. At pumulupot ito sa kanya bago siya itinapon palabas sa paligid ng dambana. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. At bago siya makabangon muli, ang templo ay nawala sa paningin. Walang iba kundi isang bakanting lupain sa harapan niya. Pinuhat ni Dustin ang sarili at hinubad ang kanyang pantalon. At humagulgol sa inis. Humph! Pinagmasdan niya ang lugar kung saan dating nakatayo ang templo ng malamig na mga mata. Tumayo si Dustin para tingnang mabuti. Sa kanyang pagtataka, nalaman niyang ang templo ay nahulog ng malalim sa lupa at nawala. Damn you evil spirits! Saan kayo magtatago? Hindi maiwasan ni Dustin na mabalisa habang inaalala ang nangyari kanina sa templo. Tinubukan siyang kontrolin ng isang tipak ng kaluluwa ni Elliot. Ngunit sa kabutihang palad ay hindi nagtagumpay. Malinaw na alam ni Dustin kung ano ang mangyayari kung siya ay naging papay ni Elliot. Magagawang manipulahin ni Elliot ang bawat galaw at iniisip niya. Dahil galit na galit siya sa pag-iisip na gagamitin siya ni Elliot para matupad ang kanyang masamang plano. Ayaw ni Dustin na pakawalan ang masasamang espiritu ng ganoon kadali. Kaya, ginamit niya ang kanyang espesyal na kasanayan sa paglalakbay sa ilalim ng lupa sa napakabilis. Bagamat mababa ang kaharian ng vital energy ni Dustin sa ngayon, sapat na ang kanyang pisikal na lakas upang ipakita ang Earth Formula at ang lihim na kasanayan na ipinasa mula sa pulang demonyong mouse. Bagaman medyo nabawasan ang kanyang bilis kumpara sa kanyang normal na bilis. Determinado siyang sumulong ng walang tigil. Kasabay nito, ginamit din niya ang Earth Energy Manipulating Skill. Isa sa mga teknik ng Earth Formula. Para habulin ang kanyang target. Sa pamamagitan nito, nagkaroon siya ng kalamangan sa pakikipag-usap at pagdama ng Earth Energy sa malayong distansya. Hindi nagtagal, nakita ni Dustin ang mga bakas ng templo. At agad na tinungo ang direksyong iyon. Gayunpaman, ang templo ay gumagalaw sa bilis ng kidlat.
Bukod pa rito, ang hanay na inilagay upang protektahan ang templo ay patuloy na nagpapalabas ng isang mahiwagang enerhiya sa espasyo upang pigilan ang Dustin na makita ang kinaroroonan nito. Ang sinaunang templo ay kakaiba. Mahigit 1 oras nang hinahabol ni Dustin ang templo. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagkadismaya habang unti-unting nawawala ang bakas nito. Dahil nakatuon siya sa paghahanap ng templo. Ayaw niyang sumuko. Kaya, ginamit niya muli ang Earth Energy Manipulating Skill upang matrigger at madetect ang anumang Earth Energy sa malapit sa pag-asang mahanap ang sinaunang templo. Wow! What the hell? Ano yon? Biglang may naramdamang kakaiba si Dustin. Sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Natuklasan niya na mayroong isang maliit na templo na halos 10,000 metro ang layo sa ilalim ng lupa. Ang luma, tira-sirang templo ay mukhang maliit at sira. Nagmamadaling sumugod si Dustin sa tuwa. Sa wakas, dumating siya sa maliit na templo sa ilalim ng lupa. Well, kakaiba iyon. Hindi ang templong ito ang hinahanap ko. At mas maliit ito. Ipinadala ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang pagmasdan ang templo habang papalapit siya rito. Sigurado siya na hindi iyon ang templo ni Elliot. Wow! Maraming salamat sa pagpapatalsik kay Elliot. Marami siyang naging gulo sa lugar na ito. Isa kang batang bayani. Sa wakas, naibalik na ang kapayapaan. Natarante si Dustin nang marinig ang boses na nagmumula sa loob ng maliit na templo. Pagkatapos, isang malabong anino ang lumitaw sa pintuan. Ito pala ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nakasuot ng lumang baluti na may talim na nakasabit sa kanyang baywang. May hawak siyang pulang tassel spear sa kanang kamay. Mukha siyang archetypal general mula sa isang pelikula tungkol sa mga sinaunang digmaan. Isang karangalan na makita ka. Batang bayani. Bati ng lalaki kay Dustin. Magalang niyang hinarap si Dustin at yumuko pa ito ng buong paggalang. Maaari ba akong magtanong? Kumusta ang kaugnayan mo sa pinakadakilang general ni Reyna Siobhan? Kaapu-apuhan ka ba niya? Tanong ng lalaki na may paggalang. Excuse me, sino ka? Ano itong templo? Masasabi ni Dustin na walang galit sa kanya ang lalaki. Sa kabaligtaran, siya ay tila napakabait at mainit-init. Batang bayani. Ako ang Diyos ng bundok sa lugar na ito. Pinangangasiwaan ko ang lupain na umaabot sa malayo mula sa Dallas Days na pastulan hanggang sa masukal na kagubatan na nakoronahan ng burol. Mayabang na sagot ng lalaki. Ang tugon ng lalaki ay lumampas sa imahinasyon ni Dustin. Nagulat siya nang makilala niya ang isang tunay na Diyos ng bundok. Isang bagay na narinig niya lamang sa mga kwentong bayan. Talaga bang umiiral ang mga Diyos ng bundok sa mga sinaunang kwentong bayan? Nagtatakang tanong ni Dustin. Yes, we do. There are mountain gods on earth. We have lived here since long ago. Stories about us has been written ever since the ancient times. The middle-aged man told Dustin. Ikaw ay mula sa sinaunang panahon. Napatulala si Dustin. Oo. Well, dahil ang dami mong tanong. Bakit hindi tayo pumasok sa loob para mag-usap? I can tell you everything you want to know. As a gesture of showing my gratitude. Mungkahi ng medyo may edad na kasama ng lalaki. Teen time. Okay. That's a good idea. I hope you don't mind. Pumayag si Dustin na pumasok sa templo kasama ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tila isang Diyos ng bundok. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung kaibigan o kaaway ang lalaking ito. Kaya naman, nag-iingat siya at nag-isip ng mga paraan para makatakas sakaling may mangyaring masama. Sa lakas niya ngayon, sigurado siyang makakatakas siya ng mabilis sa templo. Ang loob ng templo ay may parang simboryo na istruktura. Napakalimitado ng espasyo na kasya lang ang isang mesa at 2 unan. Ang sahig ay puno ng dumi. At ang mga dingding ay sira na. Ang mga sapot ng gagamba ay nakasabit din sa kisame ng templo. Ikinalulungkot ko na talagang sira ang lugar na ito. Kinailangan kong lumipat sa nabubulok na templong ito dahil ang sa akin ay ninakaw. Isang araw, dumating si Elliot at ang kanyang mga tauhan upang pagnakawan ang mga kayamanan ng aking templo. Gayunpaman, hindi sila tumigil doon.
Dinala nila ako sa bahay at kinulong ako sa luma at rickety na templong ito. Pinilit pa niya akong pinuhin ang earth energy sa sira-sirang templong ito. At dalhin ang Pingong Asensya sa kanya. Bumantong hininga ang lalaki bago nagpatuloy. Naging mahirap ang buhay ko sa mga taong ito. Maswerte ako na sumama ka at pinaalis ang bastos na si Elliot at ang masasamang tauhan nito. Sa wakas, matatapos din lahat ng paghihirap ko. Malaki ang naitulong mo sa akin. Batang bayani. Nagpapasalamat na sabi ng nasa katanghaliang gulang. Ibig mo bang sabihin sa akin na ang templong inookupahan ni Elliot ay sa iyo talaga? Nagulat si Dustin. Oo, akin ito. Noong unang panahon. Isa lamang akong ordinaryong tao. Sa totoo lang, isa akong scholar na mahilig magbasa ng maraming libro. Pagkatapos, nakilala ko ang aking tagapagturo at sinimulan ang aking paglalakbay sa paglilinang. Pagkaraan ng ilang panahon, sumali ako sa puwersa ni Jade Emperor sa Heavenly Court at itinalaga bilang isang Diyos ng bundok upang bantayan ang mga lugar na malapit. Gayunpaman, sumiklab ang isang kakilakilabot na digmaan sa mga Diyos. Namatay ang ilan sa pinakamakapangyarihang mga Diyos, habang ang iba ay nawala at namuhay sa isang reclusive life. Sa panahon ng malaking labanan sa pagitan ng mga Diyos noon, nagtulungan sina Jade Emperor, Queen Shobhan, at Emperor Hyder upang mapanatili ang isang bahagi ng kanilang mga lakas dito sa Earth. Isinama nila ang kanilang makapangyarihang kakayahan upang protektahan ang isang malaking grupo ng kanilang mga nasasakupan. Sa pamamagitan ng kabutihang iyon, napigilan nilang mapatay ang kanilang mga nasasakupan na may mas mahinang lakas. Isa ako sa kanila. Ang kapangyarihang magbuklad ay nagligtas sa amin noong digmaan. Naalis ko ang kapangyarihan ng pagbubuklad makalipas lamang ang ilang siglo. Pagkatapos, natuklasan ko na wala ng mga banal na nilalang na natitira dito sa Earth. Nalaman ko nang maglao na ang ilan sa kanila ay namatay, habang ang iba ay nagtago sa mundong ito. Bukod pa riyan, nalaman ko na ang star cluster kung saan matatagpuan ang Earth ay tinataka ng ilang dakilang misteryosong kapangyarihan. Anyway, wala akong choice kundi ipagpatuloy ang cultivation ko dito. Ang hindi ko inaasahan ay isang grupo ng mga gangster ang papasok at ninanakawan ako ng aking templo. Sila ang mga bahagi ng mga kaluluwang iniwan ni Elliot at ng kanyang 81 tapat na tagasunod sa mundo. Paliwanag ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Dustin. Umupo si Dustin at ang Diyos ng bundok sa mga unan at nag-usap ng ilang oras sa isang tasa ng tsaa. Hindi ko man lang napansin kung saan kinuha ng Diyos ng bundok ang palayok ng tsaa at ang mga tasa ng tsaa dahil masyado siyang nalilito sa kwento ng huli. Kaya ang korte ng langit. Jade Emperor. Oo, talagang umiral sila. Ang Heavenly Court ay isang makapangyarihang kapangyarihan na namamahala sa lahat ng bagay sa universo. Si Jade Emperor ang pangunahing pinuno ng Heavenly Court. At marami siyang banal na Diyos at mga general sa ilalim ng kanyang kontrol. Siya ay napakalakas. Bumalik noong araw. Inferior General lang ako ng Heavenly Court. Bagamat napakababa ng ranggo ko, ni-enjoy ko pa rin ang mga tribute mula sa mga mortal at may pangalan sa mundong lupa. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang naaalala niya ang kanyang maluwalhating mga araw sa nakaraan. My gosh! Hindi ko inaasahan na ang Heavenly Court at ang mga maalamat na figure tulad ng Jade Emperor ay talagang totoo. Napabuntong hininga si Dustin sa mga kwento ng Diyos ng bundok. Laking gulat niya nang matuklasan niya na ang mga alamat at pabula na narinig niya noong bata pa siya ay batay sa katotohanan. Kung gayon, ano ang nangyari sa mga banal na Diyos? Namatay ba sila rito o umalis patungo sa bayan ng maalamat na mga Diyos? 1,000,000 katanungan ang bumalot sa isipan ni Dustin habang siya ay nagtatanong sa Diyos ng bundok tungkol sa mga bagay na ito. Ang lalaking ito ay dating nagtatrabaho para sa Jade Emperor, ang pinuno ng Heavenly Court. Marahil ay alam niya ang kinaroroonan ng mga banal na Diyos. Bago dumating ang digmaan, ang mga taong tulad namin na may pananagutan sa pagbabantay sa kapayapaan ng mortal na mundo ay tinatakan. Nang makamit namin ang kalayaan, nagbago ang mga bagay. Patuloy akong nakikipag-ugnayan sa ibang mga Diyos ng bundok at hinahanap namin ang mga banal na Diyos.
Pero hanggang ngayon, wala pa kaming clue. Napabuntong hininga ang Diyos ng bundok. Naramdaman ni Dustin na bumilis ang tibok ng kanyang puso sa nakakagulat na bagong pag-unlad na ito. Oo, medyo marami ang mga Diyos ng bundok na tulad ko sa buong Brilliant Kingdom. Nakatira kami sa mga templong matatagpuan sa iba't ibang lugar. Dito pumupunta ang mga tao para sambahin kami at hilingin. Binata, I bet alam mo na ang Earth ay lumalala. Ang espiritual na enerhiya ay natutuyo at ang mga batas ay hindi kumpleto. Ito ay hindi na isang magandang lugar para sa mga magsasaka. Ngayon, ang pagkolekta ng kapangyarihan ng pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang mga pagsamba ay naging pangunahing paraan ng paglilinang. Paliwanag ng Diyos ng bundok. Ano? Nililinang mo sa pamamagitan ng pagkolekta ng kapangyarihan ng pananampalataya. Nakakamangha. Bulalas ni Dustin sa sobrang pagtataka. Ang paglilinang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pananampalataya ay isang bihira at lihim na pamamaraan. Ang mga mandirigma mula sa ibang mga universo ay bihirang nilinang sa pamamagitan ng pamamaraang ito. Sa pagkakaalam ni Dustin, ang mga kahanga-hangang magsasaka lamang ang nakagawa noon. Ang Daoist na damit na nakuha niya sa Celestial Palace, ang iniwan niya sa pangangalaga ni Kevin, ay gawa ni Peterson ang Daoist ancestor sa pamamagitan ng pag-aaral ng kapangyarihan ng pananampalataya. Ito ay itinuturing na isa sa mga pinaka-nakamamatay na arma sa Immortal End World. Tanging ang mga namumukod tanging tao sa Immortal World tulad ni Peterson the Daoist ancestor ang nakapag-aral ng kapangyarihan ng pananampalataya. Karamihan sa mga magsasaka ay hindi man lang alam na ang gayong pamamaraan ay umiral. Nalaman ni Dustin na siya at ang Diyos ng bundok ay nasa parehong antas ang premium na yugto ng Earth Realm. Gayunpaman, nakakagulat na natagpuan niya na ang Diyos ng bundok ay may kakayahang kolektahin ang kapangyarihan ng pananampalataya at gamitin ito para sa kanyang sariling paglilinang. Ganun ba? Maraming iba't ibang sistema ng paglilinang sa Earth noong sinaunang panahon. Ang ilang mga individual ay nilinang sa pamamagitan ng espiritual na enerhiya. At ang ilan ay piniling gawin ito sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng pananampalataya. Mayroong maraming iba pang mga paraan na ginamit sa Earth. Gagamitin pa nga ng ilan ang kanilang willpower, Earth energy, at evil energy. May mga pagkakataon na ang mga individual ay mag-iingat pa ng mga makamandag na insekto para sa kanilang paglilinang. At ang ilan ay sasamantalahin din ang mga bangkay. Sa panahong iyon, karamihan sa mga tao ay nilinang at ang kulturang nakapaligid dito ay maunlad. Ang paggamit ng kapangyarihan ng pananampalataya ay isa lamang sa mga pamamaraan ng paglinang. Paglilinaw pa ng Diyos ng bundok. Hindi ko alam na ang daigdig ay may napakayamang kasaysayan ng paglilinang noong sinaunang panahon. Pinuri ni Dustin. Nai-imagine ko na ang mga nilalang sa Earth sa oras na iyon ay dapat na napakalakas. Hindi nakakagulat na noon, ang Earth ay kilala bilang isa sa mga lugar ng kapanganakan ng mga banal na Diyos. At isa sa pinakamahalagang lugar sa pagitan ng 3,000 malalaking mundo at 3,000 maliliit na mundo. Naisip niya, medyo nasiyahan dito, sa loob ng mahabang panahon. Ang Diyos ng bundok ay nakipag-chat kay Dustin sa kanyang templo. Tumuling pagsasalaysay niya ng mga kwento noong sinaunang panahon. Nakinig si Dustin ng may matinding interes. Ang Diyos ng bundok ay nagbahagi ng maraming lihim tungkol sa Earth sa kanya. Gayunpaman, hindi niya masagot ang mga tanong na gustong malaman ni Dustin. Halimbawa, gustong malaman ni Dustin kung umiiral ang bayan ng mga Diyos at kung doon naninirahan ang mga banal na Diyos. Sir, napakalakas mo noon. No, ano ang nagpapahina sa iyo kumpara sa lakas mo noon? Hindi maiwasang magtanong ni Dustin. Bueno, binata, sa palagay ko ikaw mismo ang makakasagot sa tanong na ito. Ang mga batas ay hindi kumpleto at ang espiritual na enerhiya sa Earth ay unti-unting humihina. Hindi lang ako ang nagdurusa sa mga kahihinatnan nito. Kung ang isa ay magiging masyadong malakas, maaari siyang maalis ng mga batas. Isa pa, masyado na akong natrap. Halos lahat ng kapangyarihan ko ay naubos para makaalis doon. Huwag mong isipin na wala akong alam tungkol sayo. Masasabi ko na ang iyong real vital energy realm ay mas mataas kaysa sa ngayon.
Taga-ibang space ka ba? I guess you are not from the Earth. Am I right? Binigyan ng Mountain God si Dustin ng isang nakakalokong ngiti na nangangahulugang nakita na niya. Ito, walang kwenta ang pagtatanggi nito kaya naman tumawa ng malakas si Dustin. Now that nakita mo sa pamamagitan ko, magiging tapat ako sa iyo. Oo, galing ako sa ibang space. Ngunit, paano kung sabihin ko sa iyo na ako ay ipinanganak sa mundo at naglakbay sa ibang mundo nang hindi sinasadya? Maniniwala ka ba sa akin? Tanong ni Dustin. Ipinanganak ka dito sa lupa. Pumunta ka sa labas ng mundo. At bumalik ka dito. Nagsasabi ka ba ng totoo? Nanginginig ang Diyos ng bundok sa hindi makapaniwala. Tinitigan niya si Dustin, na para bang naghahanap ng katotohanan sa kanyang mga mata. Nahirapan siyang paniwalaan. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin, sir? Tanong ni Dustin na medyo nag-aalala. Naramdaman niya ang kabog ng kanyang puso sa kanyang dibdib nang makita niya ang pagkagulat sa mukha ng Diyos ng bundok. Posible bang hindi aksidente ang naaksidente kung sasakyan noon at naglakbay ang kaluluwa ko sa ibang mundo? Mayroon bang hindi ko alam noong araw na iyon? Tinabi sa akin ni Chad na ang aking bangkay ay hindi na cremate pagkatapos ng aking kamatayan. Sa halip, nanatili sila sa punerarya sa Smile City. Siya ay nagpunta sa lungsod na iyon ng higit sa isang beses at hiniling sa mga kamag-anak na manggagawa na ay cremate ang aking bangkay upang maibalik niya ang aking mga abo. At nabigo dahil may ilang misteryosong tao ang nasangkot. Pag-isipan ni Dustin. Hindi sinasadyang nakarinig ako ng ilang balita 10 taon na ang nakararaan. May isang mahiwagang organisasyon na tinatawag na Divine Moon Sect at nagsasagawa sila ng isang eksperimento. Ang mga miyembro nito ay naghanap ng mga angkop na target. Kinuha ang kanilang mga kaluluwa at ipinadala ang mga kaluluwa sa outer space sa pamamagitan ng ilang lihim. Ang mga target ng mga kaluluwang ito ay tila naaalala ang kanilang mga dating buhay. Kung ang mga kaluluwang ito ay matagumpay na makapasok sa labas ng mundo at makaligtas, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makabalik. Ang espasyo kung saan matatagpuan ang Earth ay puno ng mga bitag at array na iniwan ng mga banal na Diyos. Ang mga tagalabas ay hindi makapasok. At ang mga nilalang sa Earth ay hindi rin makalabas. May chismis na ang Divine Moon Sect ay inorganisa ng isang grupo ng mga tao. Nilalayo nilang umalis sa Earth upang tuklasin ang labas ng mundo. Tinubukan ng organisasyong ito ang lahat ng uri ng pamamaraan para maglakbay sa kalawakan. Posible bang isa ka sa mga target nila? Napatulala ang Diyos ng bundok. Tinitigan niya si Dustin na para bang isa siyang himala. Hindi ako makapaniwala. Habang nakikinig si Dustin sa Diyos ng bundok. Salita. Medyo napailing siya. Namatay ako sa isang car crash at ang kaluluwa ko ay naglakbay sa Prime Marshall World. Ibig bang sabihin ay isang bitag ang lahat? Kaya isa lang akong eksperimental na daga na pinili ng Divine Moon Sect na iyon. Siya ay nagtaka. Tinasabi na upang magawa ang pagsubok na ito. Ang Divine Moon Sect ay pumili ng hindi bababa sa daan-daang libong tao mula sa buong Earth. Lahat ng mga napiling individual na ito ay nasawi sa lahat ng uri ng aksidente. Patuloy ng Diyos ng bundok. Nang marinig niya ito ay naging matalim ang mga mata ni Dustin. Upang maging matagumpay ang eksperimento, ang lahat ng mga mortal ay dapat patayin. At ang lahat ng kanilang mga kaluluwa ay kukunin mula sa kanilang bangkay. Pagkatapos, ang mga lihim na pamamaraan ay gagamitin upang malagpasan ang kawalan at ipadala ang mga kaluluwang ito na may mga alaala sa labas ng mundo. Pagkatapos nito, kailangan lang umasa sa mga pagkakataong mabubuhay sila at sa kalaunan ay babalik sa Earth sa hinaharap. Ang eksperimentong iyon ay maliit o walang posibilidad na magtagumpay. Una, ang kaluluwang pinag-uusapan natin dito ay bahagi lamang ng espiritual na kaluluwa ng isang tao. Naglalaman ito ng lahat ng alaala ng may-ari nito ngunit hindi ito ang kumpletong espiritual na kaluluwa. Paano ito maaaring dumaan sa kawalan sa labas ng mundo? Iyon mismo ay imposible na. Pangalawa, kahit na ang mga kaluluwa ay matagumpay na naipadala sa labas ng mundo. Ano ngayon? Hindi akalain na mabuhay ang isang mortal na may lamang kaluluwa at walang pisikal na katawan. At pagkatapos ng lahat ng imposibleng gawaing iyon,
Inaasahan nilang magiging master sa outer world ang itinapon na kaluluwang ito. At sa huli, bumalik sa Earth pagkatapos ng lahat. 1/3. Ang buong planong ito ay ginawa mula sa isip ng isang baliw. Kahit isang makapangyarihang mandirigma ay hindi mabubuhay kung siya ay ipinadala sa labas ng mundo. Lalo na ang isang mortal. Walang kabuluhan ang eksperimentong ito at sasayangin lang ang buhay ng maraming mortal. Pulang-pula ang galit ni Dustin, nagpapainit at nagninangas. Halata sa kanyang mga mata na hinamak niya ang walang kabuluhang pokana ng Divine Moon Sect. Bumaba sa zero ang kanyang paggalang sa kanilang grupo. Tama na yan. Noong sinisimulan nila ang eksperimento, ang Divine Moon Sect ay gumamit ng mga cultivator para gawin ang eksperimento. Ngunit pagkatapos, isang malaking bilang ng mga cultivator ang napatay ng Divine Moon Sect, na nagdulot ng galit ng publiko sa lahat ng mga cultivator sa mundo upang labanan ang sekta ng magkasama. Noon lamang itinoon ng sekta ang kanilang atensyon sa mga mortal. Maraming inosenteng tao ang namatay dahil sa kanilang eksperimento. Siyempre, ang lahat ng ito ay pawang sabi-sabi. At hindi ko rin alam ang totoo. Napabuntong hininga ang Diyos ng bundok. Hindi na niya tinanong pa kung isa si Dustin sa mga binhing na piling gumawa ng eksperimento noon. Masasabi niyang ayaw pag-usapan ni Dustin ang tungkol dito. Sa bagay, lahat naman ay may kanya-kanyang sikreto. Divine Moon Sect. Nagpasya si Dustin na magsagawa ng masusing investigasyon sa Divine Moon Sect at alamin ang katotohanan ng kanyang aksidente sa sasakyan at ang kanyang paglalakbay sa kalawakan at oras. Napakatigas ng ulo ni Dustin, hindi siya titigil para lang malaman ang pasikot-sikot ng bagay na ito. Siya at ang Diyos ng bundok ay nag-usap ng maraming bagay sa maliit na templo sa ilalim ng lupa. Nang malapit na siyang umalis, kinuha niya ang kanyang space ring at inalok ang Diyos ng bundok ng isang malaking batch ng cultivation resources. Ang mga mapagkukunan ay nakasalansan na parang maliliit na bundok. Sir, dahil naging kaibigan mo ako at matiyagang ipinaalam sa akin ang mga bagay na gusto kong malaman. Gusto kong ibigay ang mga Reg Along ito sa iyo. Pasasalamat na banggit ni Dustin. Biglang-bigla, ang dating malungkot at mapanglo na templo ay agad na napuno ng espiritual na enerhiya. Ang ambon sa paligid nito ay tumaas, at ito ay nagpapahinga at masaya sa mga tao. Ang Diyos ng bundok ay nawalan ng salita, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Para kay Dustin, ang mga mapagkukunang ito sa pagtatanim ay hindi malaking bagay. Ngunit sa daigdig, lalo na sa mga panahong ito kung saan lumalala ang mga pinagmumulan, ang mga kayamanang ito ay napakabihirang at mahalaga dahil mahirap mahanap sa mundong ito. Iyang hero. Wow. Nauutol na sabi ng Diyos ng bundok. Tinusubukang hanapin ang tamang salita na sasabihin. Napakahalaga ng mga Reg Along ito. Tuluyan na siyang nag-blur out. Hindi niya gustong abutin ang mga mapagkukunan. Ito ay tila masyadong magandang upang maging totoo. It doesn't matter, sir. Kunin mo na lang sila. Pagsuyo ni Dustin. Ninitian niya ito para bigyan ng katiyakan ang Diyos ng bundok na buong puso niyang ginagawa ito. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa loob. Noong sinaunang panahon ng Earth, ang espiritual na enerhiya ay sapat. Ang mga mapagkukunan ng paglilinang ay sagana. At ang mundo ay puno ng maraming banal na mga Diyos. Noon, ang Earth ay isa sa mga pangunahing cosmos ng 3,000 malaki at maliliit na mundo. Maaari itong isipin kung gaano kaluwalhati ang mga nagsasaka sa Earth, at kung gaano kasaganya ang mga mapagkukunan ng pagtatanim noon. Ang Diyos ng bundok sa harap niya ay dating general ng Heavenly Court na pinamumunuan ni Jade Emperor. Iyon ang pinakamalakas na puwersa sa Earth noon. Tiyak na nasiyahan siya sa maraming mapagkukunan ng paglilinang. Ngayon na ang Earth ay nagbago sa kung ano ito dati. Ang Diyos ng bundok ay biglang nakaramdam ng dayuhan sa masaganang mapagkukunan ng pagtatanim na ito. Ito ay katulad ng isang pulubi na matagal nang nagugutom. At biglang inalok ng isang piging na puno ng masasarap na pagkain. Ito ay isang medyo nakakalungkot na eksenang panoorin. Dahil naisip ni Dustin na mas karapat dapat siya. Matapos tumanggi ng ilang beses,
Maluhaluhang tinanggap ng Diyos ng bundok ang mga mapagkukunan ng pagtatanim. Kinuha niya ang isang sagradong kristal at inilagay sa ilalim ng kanyang ilong. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Mukhang lasing na lasing. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Dustin ang bahagyang malungkot. Ipinagpalagay niya na noong sinaunang panahon, ang Diyos ng bundok ay tiyak na may lakas sa Golden Immortal Realm. O maging sa Earth Immortal Realm. Nakalulungkot na masaksihan ang isang Diyos na ibinaba sa gayong kahabag-habag na kalagayan. Young hero, I should not take your resources for free. Nakita ko mula sa malayo na ginagamit mo ang mga teknik ng pag-navigate at pagtawid sa ilalim ng lupa. Mukhang marami kang alam tungkol sa Earth Exploring Technique. Bilang isang Diyos ng bundok, ako matagal na akong naninirahan sa ilalim ng lupa. At nagkaroon din ako ng pananaliksik sa aspetong ito. Mayroon akong ilang kaalaman tungkol sa istruktura ng lupa, ang terrain, ang pamamahagi ng vital energy, ang Earth energy, at maging ang gumagalaw na direksyon ng Earth Dragon. Gusto kong ibigay sa iyo ang lihim na kasanayan na nahawakan ko para sa iyong sanggunian. At, batang bayani, tila interesado ka rin sa kapangyarihan ng pananampalataya. Ibibigay ko rin sa iyo ang aking lihim na kasanayan tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya. Labis ang pasasalamat ng Diyos ng bundok sa mga regalo ni Dustin. Nagpasya siyang bigyan siya ng isang bagay bilang kapalit upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga. Talaga, maraming salamat, sir. Tuwang-tuwa si Dustin. Tutal naman, lubusan niyang tinatangkilik ang sining ng pagtatanim. Kaya't hindi siya tumanggi. Pagkatapos, nanatili si Dustin ng kalahating araw sa maliit na templo. Sa kanyang pananatili, ang bundok, itinuro ng Diyos kay Dustin ang lahat ng Earth Exploring Techniques at ang mga lihim na pamamaraan ng paglinang na may kapangyarihan ng pananampalataya. Ang lahat ng mga lihim na pamamaraan na ibinigay niya ay ang mga umiral sa Earth noong sinaunang panahon na may nakakagulat na mahabang kasaysayan. Namangha si Dustin sa kanyang isipan nang tanggapin niya ang hatid ng Diyos ng bundok. Young hero, to be honest, mababa lang ang kaalaman ko sa Earth Exploring Techniques. Kung gusto mo talagang magsaliksik sa mga ito o pagbutihin pa ang iyong Earth Exploring Techniques, may mungkahi ako, ang Diyos ng bundok, ipinaalam pagkatapos ng impartation. Talaga, sir, if you have any suggestion, I'd like to hear it. Pasasalamat na sagot ni Dustin. Maaari kang magtipon ng mga sinaunang klasiko tungkol sa geomancy theory ng Brilliant Kingdom on the Earth. Lahat ng tungkol sa Earth Exploring Techniques at ground diving skills ay nagmula sa Earth. Upang maging eksakto, ang mga ito ay nagmula sa Earth Masters mula sa gitnang rehiyon ng bansang ito. Sila ang nagtatag ng lahat ng mga pamamaraang ito. Pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng mga Diyos noong unang panahon, karamihan sa mga pamana ng Earth Masters noong unang panahon ay nawala. Gayunpaman, mayroong isang alamat na ang bahagi ng sinaunang Earth Masters Legacy ay nakatago sa mga sinaunang aklat tungkol sa geomancy theory ng Brilliant Kingdom on the Earth. Kung napag-aralan mong mabuti ang mga sinaunang aklat na iyon, marahil ay makukuha mo ang tunay na mana mula sa mga sinaunang daigdig na Masters mula sa Brilliant Kingdom. Ang makakakuha ng mga ito ay tiyak na magiging mga Diyos. Detalyadong paliwanag ng Diyos ng bundok kay Dustin. Tiyak na magiging Diyos ang mga makakakuha nito. Ulit ni Dustin. Lalong nagulat siya. Ang impormasyong ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanya. Tama. Ang Earth ang ina ng lahat ng bagay. Kung makukuha mo ang tunay na pamana ng mga sinaunang Earth Masters, maaari kang magsanay sa kaharian ng isang sinaunang Earth Master. Ang mga sinaunang Earth Masters ay talagang mga Diyos. Paliwanag pa ng Diyos ng bundok. Ang mga Earth Masters ay mga Diyos. Bulalas ni Dustin sa sobrang gulat. Noong nanirahan si Dustin sa Earth noon, nakakita na siya ng maraming Feng Shui Masters sa Brilliant Kingdom. Noong panahong iyon, narinig niya ang mga bagay tungkol sa pagpaplano ng site at mga horoscope na nakabatay sa kapanganakan para sa panghuhula. Ngunit kakaunti ang alam tungkol sa mga ito. Noong una ay inakala niya na sila ay walang iba kundi mga pamahiin.
Hanggang sa sinabi sa kanya ng Diyos ng bundok ay napagtanto niya na ang gayong katutubong kultura sa Brilliant Kingdom ay nilikha ng mga sinaunang Diyos na Diyos. Laking gulat ni Dustin sa bagong impormasyon. Maraming salamat, Ginoo, sabi ni Dustin. Nagplano siyang umuwi at suriin ang kanyang pamilya. Young hero, dalawin mo ulit ako kapag malaya ka na. Sagot ng Diyos ng bundok. Pagkatapos, hinailan niya si Dustin palabas ng templo. I will. I was thinking. How about I build a new temple for you? Sir, it's not a big deal. Alok ni Dustin. Salamat sa iyong kabaitan. Ngunit natatakot ako na anumang random na templo ay walang silbi sa aking paglilinang. Ang aking dating templo ay napapaligiran ng iba't ibang mga sinaunang hanay. Ang mga ito ay ginawa ng pinakadakilang mga eksperto sa hanay ng langit na hukuman. Ang pagtatayo ng mga iyon ay isang long-forgotten technique. Paliwanag ng Diyos ng bundok. I see. Pagkatapos kong ilabas si Elliot at ang mga kampanya, babawiin ko ang templo mo. Saad ni Dustin. Maraming salamat. Gayunpaman, natakot mo si Elliot at ang kanyang mga tauhan. Ang posibilidad ng pagsubaybay sa kanila ay napakaliit. Tugon ng Diyos ng bundok na may pagkabigo sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lumang templo ay nilagyan ng iba't ibang mga sinaunang hanay. Kung wala ito, hindi niya makokolekta ang kapangyarihan ng pananampalataya. Pagkatapos nagpaalam sa Diyos ng bundok, hindi agad nakabalik si Dustin sa itaas na lupa. Sa halip, pinagpraktisan niya ang ground diving skill na itinuro sa kanya ng Diyos ng bundok. Kahanga-hanga talaga ang ground diving skill na nilikha ng mga sinaunang tao. Masayang sabi ni Dustin. Ang kanyang cultivation base ay bumagsak sa premium stage ng Earth Realm. Imposibleng mailabas niya ang ground diving skills na natutunan niya noon. Bago niya pinagkadalubhasaan ang kasanayan. Maglalakbay siya sa ilalim ng lupa na umaasa lamang sa kanyang pisikal na lakas. Dahil sa tulong ng Diyos ng bundok, mas mahusay na nakakilos si Dustin sa lupa nang hindi ginagamit ang kanyang pisikal na lakas. Bukod dito, lumipat siya sa napakabilis na rate. Kapag naibalik na niya ang kanyang orihinal na vital energy realm, ang kanyang bilis ay magiging 1,000,000 beses na mas mabilis gamit ang ground diving skill na ito. Sa nakalipas na 2 araw, bilang karagdagan sa pag-aaral tungkol sa ground diving skill, nalaman din niya ang tungkol sa lihim na paraan ng pagkolekta ng kapangyarihan ng pananampalataya. Nagplano siyang tipunin ang kapangyarihan ng pananampalataya mamaya dahil may mas mahahalagang bagay siyang dapat gawin ngayon. Bush! Pinagtas ni Dustin ang malalim na ilalim ng lupa. Ilang sandali pa ay nasa ibaba na siya ng bakuran ng kanyang bahay. Pag-uwi niya, nagulat si Dustin nang makitang naabot na ng kanyang ina ang ika-5 antas ng Energy Gathering Realm. Ika-5 araw na mula nang magsimula siyang magtanim. Tila ang kanyang ina ay isa ring mahuhusay na magsasaka. At ipinagmamalaki niya ito. Ang kanyang ama at ang kanyang kapatid ay umuunlad din sa kanilang paglilinang. Ngunit naabot lamang ang ika-2 antas ng Energy Gathering Realm. Mahirap para sa isang mortal na maabot ang ika-2 antas ng Energy Gathering Realm pagkatapos lamang ng 5 araw na cultivation. Ang pangunahing dahilan ng kanilang mabilis na pag-unlad ay ang bawat isa sa kanyang pamilya ay nagpino ng isang banal na tableta sa ilalim ng tulong ni Dustin. Ang banal na tableta ay maaaring makatulong sa sinumang mortal na mapabuti sa kanyang paglilinang sa maikling panahon lamang. Bukod dito, naisip ni Dustin na ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid ay hindi pa nakakakuha ng lahat ng enerhiya mula sa banal na tableta. Alam niya na kapag na-absorb nila ang lahat ng enerhiya sa loob ng Divine Pill, mas mabilis silang makakapag-cultivate. Kapayo ni Dustin at sa kanyang kamangha-manghang bilang ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Ang kanyang pamilya ay hindi makakatagpo ng anumang mga problema sa kanilang paglilinang. Natuwa si Dustin matapos suriin ang vital energy realm ng kanyang pamilya. Nang sumunod na araw, pinagtuunan niya ng pansin ang pagbibigay ng wastong patnubay sa pagtatanim ng kanyang pamilya. Pumunta rin siya sa bayan sa pagtatangkang bumili ng ilang sinaunang aklat tungkol sa Feng Shui. Gayunpaman,
Ang ilang bookstore na pinuntahan niya ay nagbebenta lamang ng mga student reference book at best-selling na mga nobela. Ang mga aklat na nauugnay sa Feng Shui at Heograpiya ay hindi karaniwan. Iminungkahi ng isang may-ari ng isang tindahan ng libro na dapat itong bilhin ni Dustin online sa halip. Kaya, tumingin si Dustin sa ilang sikat na shopping website at binili ang lahat ng mga sinaunang libro tungkol sa Feng Shui at Heograpiya na mahahanap niya. Ang lahat ng mga libro ay nagkakahalaga sa kanya ng halos $10,000. Makalipas ang ilang araw, natanggap ni Dustin ang mga sinaunang aklat na in-order niya online. Tila ay mga libro tungkol sa Feng Shui at Heograpiya mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Walang pag-aalinlangan. Tinimulan ni Dustin na basahin ang mga ito. Dahil sa kanyang malakas na espiritual na kahulugan, mabilis niyang nababasa ang mga aklat at naaalala ang lahat ng nabasa niya. Kung tutuusin, isang araw lang niya natapos ang lahat ng libro. Pagkatapos, tinimulan niyang intindihin ang lahat ng impormasyong nakuha niya. Ang nilalaman ng mga aklat na iyon ay lumabas sa kanyang soul na salita sa bawat salita. Ilan sa mga librong nabili niya ay Feng Shui Tips for Home from Emperor Haider, Feng Shui for the Home, Feng Shui Theory, Application of the Feng Shui Compass, Secret Skill of Searching for the Earth Energy, Introduction to the Feng Shui Compass, at pagpili ng sementeryo. Marami siyang natutunan tungkol sa Feng Shui mula sa mga aklat na ito. Tulad ng kung paano maghanap ng mga bundok na puno ng mga nakatagong kayamanan at upang mahanap ang mga lugar ng mga sinaunang libingan. Paulit-ulit niyang binasa ang tungkol sa iba't ibang pamamaraan nito. Sa pamamagitan ng 10 araw na ang lumipas mula nang simulan niyang ilibing ang sarili sa kanyang mga aklat. Nakikita ko, ang pinakamahalagang bahagi ng pagmaster ng kasanayang ito ay ang paghuli sa dragon at ang pagpino nito. Kung mananatili lang ako rito, hinding-hindi ko ito mamaster. Kailangan kong lumabas at isabuhay ang teorya. Bulong ni Dustin habang tumatayo. Pagkatapos, lumabas siya ng kanyang silid at nagpaalam sa kanyang pamilya. Naglakbay siya patungo sa Smile City. Dalawang layunin ang nasa isip niya. Una, gusto niyang pumunta sa Smile City at makita ang kanyang bangkay upang malaman ang katotohanan sa likod ng aksidente sa sasakyan niya 10 taon na ang nakararaan. Pangalawa, gusto niyang magsanay ng Earth Exploring Technique. Sa sandaling umalis siya sa bahay. Pinaandar ni Dustin ang omnipotent lightness at nagtungo sa kanyang destinasyon. Matapos ang kalahating araw na paglalakbay, nakita niya ang matataas na bundok sa kanyang harapan. Magkakaroon ba ng dragon na ginawa mula sa Earth Energy dito? Kailangan kong tingnan, sabi ni Dustin na may pananabik. Pagkatapos, tumalon siya sa hangin at tumungo sa mga bundok. Nang marating niya ang tuktok ng bundok, tumingin siya sa ibaba upang maingat na suriin ang lupain. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang pangunahing bundok sa lugar na iyon. Wow! Ano yon? Earth Energy Dragon ba? Bulalas ni Dustin habang natutuwa siya sa kanyang bagong natuklasan. Ang pangunahing bundok ay nagmistulang isang napakagandang ibon na nakabuka ang mga pakpak nito sa lungga. Bahagyang nagbabago ang hugis nito sa bawat sandali habang gumagalaw ang Earth Energy Dragon sa paligid nito. Maingat na sinuri ni Dustin ang pangunahing bundok ayon sa kanyang bagong natuklasang kaalaman sa Feng Shui at Heograpiya sa kanyang Soul Sea. Ilang sandali pa, tumalon si Dustin pababa mula sa langit at lumubog sa lupa sa ilalim ng mga bundok. Tumakbo siya kaagad nang dumampi ang mga paa niya sa lupa. Ano yan? May nahadjap ang mata niya habang nagmamadaling dumaan. Isang dragon na pinalapot ng Earth Energy. Ito ay, sa katunayan, isang napakalaking dragon. At ito ay nakalagak sa lupa. Nakatago sa kailaliman ng mundong ito sa ilalim ng lupa. Bumaba ang katawan nito hanggang sa nakikita ni Dustin. Sa kabila ng laki nito, ito ay halos hindi nakikita ng mata kung isasaalang-alang na ito ay translucent. Dahil lamang sa malakas na paglilinang ni Dustin ng Earth Energy kaya niya naramdaman ang presensya nito. Bush! Lumipad si Dustin sa kahabaan ng napakalaking katawan ng dragon. Umabot ng mahigit 1 oras bago niya tuluyang narating ang ulo ng nilalang. Sa wakas, tumayo siya roon at sinuri ang kanyang natuklasan ng may labis na interes.
Natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang karst cave na nasa malalim na ilalim ng lupa. Naglalaman ito ng nakasisilaw na stalactites na iba-iba ang hugis, sukat, at kulay. Isang malaking plataporma ang nakaupo sa gitna ng yungib. At doon nakahiga ang ulo ng dragon. Nakapikit ang mga mata nito. Tahimik ang paghinga, na parang natutulog. This is quite a splendid view. Bulong ni Dustin sa sarili. Ang Earth Dragon na ito ay mukhang nagtataglay ng napakalakas na puwersa. Napakakaunting liwanag ang tumago sa malayong lugar na ito sa ilalim ng lupa. At tumalbog ito sa mga mineral na nagkalat sa paligid, na nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kuweba. Kung ang isang ordinaryong tao ay nakatagpo ng lugar na ito nang hindi sinasadya, malamang nalumuhad sila kaagad. Gumawa ng mga kautaw sa harap ng maringal na dragon. Isang enerhiya ang dumadaloy sa lugar. At ibinulong nito ang napakaraming kapangyarihan na hawak ng nilalang na ito. Ngunit si Dustin ay hindi na katulad ng dati niyang mortal. Siya mismo ay nagtataglay ng isang malakas na espiritual na kahulugan na may hangganan sa labis. Bukod doon, nag-iingat din siya ng isang espiritual na dragon at isang espiritual na puno sa loob ng kanyang soul sea. Kung isa sa alang-alang ang lahat ng mga kahanga-hangang kayamanan na kanyang naipon sa mga nakaraang taon. Ang paningin ng kaakit-akit na nilalang na ito ay hindi gaanong kaakit-akit sa kanya. Hindi ko inasahan na makakatagpo ako ng Earth Dragon dito. Well, maaari ko ring kunin ang pagkakataong ito para sanayin ang Dragon Trapping skill. Dahil sa ayos na ng isip, umakyat si Dustin sa platform at naupo na naka-cross-legged sa tabi ng ulo ng dragon. Ang kasanayang gagamitin niya ay isang napakatalino na pamamaraan sa Earth Exploring Technique. Kung kabisado niya ito, magagawa niyang manipulahin ang nilalang at utusan ito ayon sa nakikita niyang akma. Ang nilalang na ito ay ang espiritual na enerhiya mismo ng lupa. Sa sandaling ito ay nagkaroon ng hugis at anyo. Lumikha ito ng sarili nitong kamalayan. At nabuo ang mga kapangyarihan na karaniwang taglay ng mga tunay na dragon. Ito ay nangongolekta at nag-aalaga sa sarili sa loob ng milyon-milyong taon. At dinala ang pinakadawa ng mundo. Sa madaling salita, pinanghahawakan nito sa sarili nito ang kalooban ng lupa. Kung nakontrol ni Dustin ang Earth Dragon, masasabing makokontrol niya ang buong mundo. Umupo siya ng tahimik at matyaga habang nililinang niya ang Dragon Trapping skill. Lumipas ang isang araw na hindi niya alam. Pagkatapos ay naging 2, pagkatapos ay 3, pagkatapos ay higit pa. Na dumadaan ng hindi napapansin. Nakatuon lamang ang kanyang atensyon sa kanyang paglilinang. Kasabay nito, may namumuo rin sa Heavenly Mountain sa kanlurang rehiyon ng bansa. Sa tuktok ng isa sa mga pinakamataas na tuktok ay nakaupo ang isang clearing. Natahanan ng isang malaking sinaunang lungsod. Sa lungsod na ito matatagpuan ang punong tanggapan ng Heavenly Mountain Sect. Ano ang sinabi mo? Isang matandang lalaki na may pilak na buhok ang nontog sa mesa. Namumula ang kanyang mukha at naglalabasan ang mga ugat sa kanyang mga templo. Lahat ng lalaking pinadala namin sa Hume Province ay natalo. Lahat sila. Imposible. Nagpadala kami ng 3 elder para pamunuan ang team na iyon. Tinasabi mo ba na ang 3 sa pinakamagaling namin ay walang kalaban-laban para sa isang brat? Paano iyon magiging totoo? Ito ay walang iba kundi ang kasalukuyang pinuno ng punong tanggapan ng Shu Clan. Si Skyler. Nahihiya namang nagsalita ang isang binata. Sir Anden po ako nung nangyari yon. Ipinagpatuloy niya ang pagbabahagi ng kanyang naobserbahan mula sa pagsubok na sa kabutihang palad ay nakaligtas siya. Marunong gumamit ng mahiwagang kasanayan ang brat na iyon. Sabay-sabay na inilunsad ng ating mga matatanda ang kanilang mga pag-atake sa kanya. Hindi man lang siya gaanong gumalaw. Naglabas lang siya ng isang uri ng misteryosong enerhiya. At nagawa niyang iwaksi ang ating mga matatanda. Nawalan sila ng malay sa impact. Tapos iwinagayway lang ng bastos na yon ang kamay niya. At ang mga tauhan namin ay lipad na lang sa iba't ibang direksyon. Marami ang nawala ng buhay noon. Habang ang iba ay malubhang nasugatan. Ang mga galaw niya ay kakaibang pagmasdan. Anong kalokohan ang sinabi mo sa amin? Napatayo si Skyler sa kalagitnaan ng kanyang kinauupuan sa narinig niya.
Napasandal siya sa upuan at nag-alala sa labi. I think I might have made a great mistake. Clearly, I'm underestimated his strength. Considering what you just said. Baka kapantay ko rin siya. Malamang na cultivator siya ng expert realm. Isang cultivator ng expert realm. Namutla ang mukha ng binata sa takot. Ang mga salita na sinasabi sa loob ng silid na ito ay may bigat na ang kanyang puso ay nagbanta na tumibok mula sa kanyang dibdib. Ang kasalukuyang martial arts sa Earth ay may sariling sistema ng cultivation realms. Na iba sa mga sistema ng ibang mundo. Ang vital energy realm dito ay may ganitong hierarchy. Open force realm, hidden force realm, vital force realm, spiritual force realm, sublimum force realm, expert realm, at senior expert realm. Kadalasan, ang mga pinuno ng martial arts clans at cultivators ng parehong antas ay nasa expert realm. Kakaunti lang ang nakarating sa senior expert realm. At karamihan sa kanila ay nagmula sa mga maimpluwensyang sekta. Kung mapapabuti pa ng mga cultivator ang kanilang mga base na nalampasan nito ang mga antas na ito. Maituturing silang mga maalamat na figure, na halos katumbas ng mysterious realm. Ang mga kwento ay naipasa na may mga nagsasaka ng mahiwagang kaharian sa mga angkan at sekta na nagtataglay ng mahaba at mayamang kasaysayan. Ang mga magsasaka na ito ang tinawag ng mga tao na immortal sa mga alamat na kanilang sinabi. Dahil nagawa niyang talunin ang lahat ng tatlong matatanda sa pamamagitan lamang ng panloob na puwersa. Sigurado ako na isa siyang expert realm cultivator. Siguradong ka-level ko siya. Pabalik-balik ang mga mata ni Skyler habang tumatakbo ang isip niya. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng ganoong tao sa ating lupain. Siya ay bata pa. Siya ay makapangyarihan, at naghahanda na ng kanyang daan patungo sa higit pang mga tagumpay sa hinaharap. Ngunit ang paggawa ng isang kaaway ng ating sekta ay isang malaking pagkakamali sa kanyang panig. Bigla siyang tumayo sa kanyang kinauupuan at sinenyasan ang batang nakaligtas. Sumunod ka sa akin. Bibisitahin natin ang pinuno ng sekta sa sandaling ito. Pagkatapos ay masasabi mo sa kanya ang lahat ng nakita mo sa pakikipagtagpo mo sa brat na iyon. Naglakad sila palabas ng silid at hindi nagtagal ay papasok na sila sa isang malaking bulwagan sa gitna ng sinaunang lungsod. Makalipas ang ilang sandali, nasa harapan na nila ang pinuno ng sekta ng Heavenly Mountain Sect. At muling ipinapahayag ng nakababatang lalaki ang kanyang kwento. Talaga, nagsasabi ka ba ng totoo? Tanong ng pinuno ng sekta nang matapos ang binata. Nakasuot siya ng puting damit. At nagsalita sa mahinang boses na tumalbog sa guwang na bulwagan. Tinasabi mo na ang isang binata na mula sa expert realm ay pumatay ng mga lalaki ng Shu clan. Wala pa akong narinig na ganoong bagay. Di minsan sa aking buhay ay hindi ako nakakita ng expert realm cultivator na napakabata. Mula sa isang sinaunang sekta. Sir, tigaw ni Skyler. Malinaw na sinabi sa kanya ng aming mga disipulo na kasama tayo sa Heavenly Mountain Sect. Ngunit hindi pa rin nagpigil ang batang iyon. Wala siyang pakialam sa katanyagan ng aming angkan at ng iyong sekta. Sir, mangyaring gumawa ng isang bagay. Hindi namin siya maaaring pabayaan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, nagngangalit si Skyler habang hinihintay ang sagot ng pinuno. Ganap niyang alam na kung totoo ang kanyang mga palagay tungkol sa Dustin na ito. Walang sino man sa buong Shu clan ang mananakit sa brat. Kailangan niya ng tulong mula sa isang mas malaki at mas malakas na kapangyarihan. Sa puntong ito, ang Heavenly Mountain Sect ang kanilang huling paraan. Hindi niya hahayaang lumipas ang pagkakataong ito. Kukumbinsihin niya ang pinuno kahit anong mangyari. Ang pakikipaglaban sa brat na iyon ay hindi lamang kumitil sa buhay ng kanyang mga tauhan. Ngunit nagdulot ng malaking kahihiyan sa kanya at sa Shu clan. Kung nabigo silang makaganti sa pangalawang pagkakataon, ang kanilang katayuan sa mundo ng martial arts ay magdurusa ng husto. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip ng mga bagay-bagay, sa wakas ay nagsalita ang pinunong nakaputi. Tama ka. Ang kanyang tahasang pagbaliwala sa mga titulo ng aming sekta at aming katapatan ay nangangahulugan lamang na hindi niya kami siniseryoso. Sa mundo ng martial arts sa bansang ito, hindi. Sa buong Earth,
Hindi gaanong mahalaga kung saang sekta nagmula ang isa, dapat palaging parangalan ang ating Heavenly Mountain Sect. Hindi ko papalampasan ang gayong kabastusan. Babayaran ko siya para dito. It is our business now. Nilingan niya si Skyler noon. Send for your men. Bibigyan ka ng 2 matanda ng ating sekta upang tulungan ka sa pakikitungo sa mayabang na binatang iyon. Kailangan mong umalis kaagad at tapusin ito sa lalong madaling panahon. Isang pulong ang gaganapin sa Karakoram Mountain sa 1 buwan. Ang lahat ng mga sekta ay magpapadala ng kanilang pinakamahusay na mga kamay upang talakayin ang mga mahahalagang gawain at maaaring magsanay ng martial arts ng magkasama. Wala akong balak na makaligtaan. Dahil malapit tayo sa isa't isa. Siyempre inaasahan kong makakasama kita noon. Sige. Nang marinig ito, natuwa si Skyler. Alam niya na dahil hiniling siya ng pinuno ng Heavenly Mountain Sect na sumama sa kanya para sumali sa martial arts contest. Nangangahulugan ito na ang pinuno ng sekta ay may mataas na pagtingin sa kanya at pinahahalagahan siya. Kahit na ang Shu Clan sa Timog Kanluran ng Brilliant Kingdom ay kilala sa malayo at malawak para sa kahusayan nito sa martial arts. Kumpara sa Heavenly Mountain Sect, ito ay mas mababa pagdating sa lakas at katayuan. Ngayon, nasa panig ng Shu Clan ang Heavenly Mountain Sect. Sa tulong nila, walang duda na ang katayuan ng Shu Clan ay matataas. Bilang karagdagan sa 2 elder. Ang pinuno ng Heavenly Mountain Sect ay personal ding nagpadala ng isang grupo ng mga disipulo upang tulungan si Skyler. Kasama ang pangunahing puwersa ng Shu Clan. Sila ay tumungo patungo sa Hume Province. Sa sandaling ito, nakaupo si Dustin na naka-cross-legged sa isang kuweba na nasa ibaba ng ibabaw ng lupa. Nakaharap sa isang malaking ulo ng dragon na nasa isang translucent na estado. Ilang araw lang ang nakalipas. Natutunan at pinagkadalubhasaan ni Dustin ang Earth Exploring Technique mula sa Diyos ng bundok na hindi niya sinasadyang nakilala. Upang higit pang mapahusay ang kanyang kakayahan sa larangang ito. Marami siyang nabasang mga sinaunang aklat tungkol sa geomancy. Sa bagong dagdag na kasanayang ito, gumawa si Dustin ng isang mahusay na hakbang sa paglilinang ng Earth Exploring Technique. Makalipas ang mga 4 na araw, habang si Dustin ay naka-cross-legged habang naglilinang, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at mabilis na gumawa ng kakaibang kilos gamit ang kanyang mga kamay. Pumunta ka, bulong ni Dustin. Kaagad. Ang mga bahid ng dilaw na figure ay sumugod sa mga palad ni Dustin at lumipad patungo sa malaking ulo ng dragon. Habang lumilitaw ito mula sa malayo na parang sasalakayin niya ang dragon. Talagang nakikipag-usap siya dito. Hindi nagtagal. Tumugon ang Earth Dragon. At ang malaking ulo ng dragon ay nagsimulang bahagyang manginig. Hindi lang ang dragon ang nagsimulang manginig kundi pati ang buong mundo sa ilalim ng lupa kung saan nakatago ang aktwal na katawan ng dragon. Mula sa malayo, nagsimulang yumanig ng malakas ang nakapalibot na mga burol at bundok. Pati na rin ang mga bahay sa kalapit na kapatagan. Nagsimula ng gamulong ang mga malalawak na bato mula sa mga bangin at tuktok ng burol. Ang ilang mga bahay ay ang kanilang mga pundasyon ay naging maluwag na mga kama ng durog na bato. Bukod dito, ang pagkabigla ay nagiging mas marahas. Ano ang nangyayari? Nataranta ang mga tao at hindi alam kung ano ang nangyayari. Hindi nila alam kung saan tatakbo o kung ano ang gagawin habang at pagkatapos. Ito ay lindol. It's a fucking earthquake. Run for your lives. Lumabas sa opisina ngayon din. Habang naramdaman ng mga tao ang napakalaking at nakakabasag ng lupa na panginginig ng boses. Sila ay natakot kaya lahat ay nagmadaling lumabas ng mga gusali ng kasing bilis ng kanilang mga paa na dalhin ang mga ito. Bumalik sa mundo sa ilalim ng lupa. Nakaupo pa rin si Dustin na naka-cross-legged. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagawa ng mga kilos na walang tigil. Na naglalabas ng mga dilaw na palatandaan sa isang tuloy-tuloy na stream. Makalipas ang halos kalahating araw. Sa isang sigaw. Tumayo si Dustin at ginawa ang huling gesture. Matapos may sama ang huling dilaw na tanda sa katawan ng dragon sa lupa. Kasabay nito sa ibabaw ng Earth. Ang mga bundok at ang nakapalibot na lugar ay tumigil din sa pagyanig. Tapos na. Tumigil ang lindol. Kahit na tumagal ito.
Ang magnitude ng lindol ay nasa loob ng lower registers. Bay. Sa wakas tumigil na. Buti na lang at ligtas tayong lahat. Akala ko mamamatay na tayong lahat. Iyon ay kakaiba. Hindi ko akalain na sa buong buhay ko. Mararanasan ko ito dito. Ang rehiyon na ito ay hindi nasa tabi ng sinturon ng lindol. Sa kasaysayan, halos walang anumang tala ng lindol. At least wala akong magagawa. Tandaan mo, paano nagkakaroon ng lindol dito ngayon? Nakahinga ng maluwag ang mga residente sa ground level at naghanap ng ibang tao para pag-usapan ang kakaibang insidente na kanilang naranasan. Ito ay katulad ng pagkakaroon ng snow na bumabagsak sa disyerto kapag tag-araw. Malalim sa ilalim ng lupa. Nakatayo sa harap ng Earth Dragon. Inabot ni Dustin ang kanyang kamay at bahagyang hinawakan ang katawan nito. Para hindi ito mabalisa. Mukhang matagal nang hindi nagkakaroon ng ganitong hugis ang Earth Dragon. Ilan lang ang malabo at malabong kamalayan sa isipan nito na maaaring hindi pansinin. Sabi ni Dustin sa sarili matapos itong mapag-aralan ng ilang sandali. Pagkatapos ay tumama siya sa lupa gamit ang kanyang paa. At sumigaw ng utos na hilingin sa dragon na tumalikod. Boom! Tumundo sa ilalim ng lupa. Ang katawan ng napakalaking dragon na nakaunat sa hindi mabilang na haba ay biglang bumaligtad. Sa ganitong paraan, ito ay magiging napaka-aktibo at masigla sa ibabaw ng lupa. Dahil dito, ang mga bundok na nasa itaas nito, ay nagtaas baba na parang mga susi ng piano bilang tugon sa mga galaw ng dragon. Kasabay nito, ang mga burol ay umusad na parang mga bulate na paulit-ulit na kumikiliti. Ang mga walang hangganang kagubatan ay umuuga ng pabalik-balik, na nakakagambala sa mga nilalang na naninirahan sa loob nito. Maraming mga ibon ang pumuno sa kalangitan habang sila ay lumilipad sa mga pulutong at mga kawan ng mga hayop na may iba't ibang hugis at sukat na tumakbo palabas ng mga bundok. Tinusubukang takasan ang nakakatakot na pagyanig na hindi pa nila naramdaman noon. Oh my God! Nagsimula na namang manginig ang lupa. Ang mga taong nakatira sa mga nakapaligid na lugar, muli, ay tumakbo palabas ng kanilang mga tahanan at iba pang mga gusali. Nagsisigawan sa gulat, bumalik sa underworld. Naramdaman ni Dustin ang magulong sitwasyon at gulat sa mga tao sa lupa. Ito ay hindi maganda. Mukhang gumawa ako ng ilang tunay na problema para sa mga tao sa itaas. Napangiti siya ng mapait at medyo na guilty. Pero natutuwa siya. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na matagumpay kong natrap ang dragon at ngayon ay nasa ilalim ko na ito. Pero napakatagal ng panahon. Ilang araw akong gumugol para magawa ito. Kailangan kong bilasan at panatilihin naglilinang. Bulong ni Dustin sa sarili. Hindi siya masyadong nasiyahan sa kanyang nagawa. Alam niyang mas marami pa siyang magagawa at pagbutihin ang mga kaya niyang gawin sa mga susunod na araw. Upang tapusin ang araw, isinaaktibo niya ang kanyang mga paggalaw sa katawan at umalis sa kuweba sa ilalim ng lupa. Lumipad sa malayo. Dumiretso siya sa Smile City. Kung siya ay nagkataon sa isang Earth Dragon sa daan, siya ay titigil at magsanay ng kanyang Dragon Trap skill dito. Malas sa Dragon. Sa pangkalahatan, tanging ang mga bundok na puno ng espiritual na enerhiya at yaong naglalaman ng makapal na enerhiya sa lupa. Ang posibleng magbigay ng sustansya sa isang Earth Dragon na naninirahan sa loob ng makakapal na kagubatan. Iyon ang mga tinatawag na treasure lands ng Geomancy. Para sa isang lugar na matatawag na treasure land of Geomancy, dapat itong mayroong Earth Dragon na naninirahan sa loob ng mga limitasyon nito. Ayon sa mga eksperto, mayroong dalawang punto ng Geomancy. Ang una ay ang pagpili ng mga site bilang libingan. Kailangan nilang hanapin ang treasure land kung saan umiral ang Earth Dragon. Gayunpaman, ang mas mahalaga ay ang pagtukoy sa lokasyon ng ulo ng dragon. Iyon ay magiging isang malaking tagumpay at gagantimpalaan ng naaayon. At ang pangalawa ay binitag ang Earth Dragon upang ito ay maipit sa ilalim ng lupa. Sa ganitong paraan, pagkatapos na mailibing ng mga tao ang kanilang mga patay, ang kanilang mga labi ay aalagaan ng dragon ng lupa sa napakatagal na panahon sa pamamagitan ng hindi nakikitang swerte na maipapasa sa kanilang mga nabubuhay na inapo, at makikinabang sa mga susunod na henerasyon.
Batay sa tanyag na kaalaman. Ang swerte ay isa pang uri ng misteryosong enerhiya. Tulad ng kapangyarihan ng pananampalataya. Ito ay kabilang sa malalim at mahihirap na misteryosong enerhiya sa mundo. Sa wakas, dumating si Dustin sa Smile City. Sa underground ng Smile City. Nalaman niyang may Earth Dragon din doon. May Earth Dragon pala sa ilalim ng bawat lungsod. Ito ay may katuturan. Ang lungsod ay naglalaman ng pinakamataas na konsentrasyon ng mga tao. Maging para sa panandalian o pangmatagalan. Lalo na para sa ilang malalaking lungsod na may mahahalagang posisyon. Ang Earth Dragon ay simbolo ng malaking swerte at kasaganaan. Naniniwala ako na may masaganang Earth energy sa lugar na ito. Sabi ni Dustin sa kanyang sarili. Walang duda na para sa mga lugar na may mahinang Earth energy. Walang pagkakataon para sa kanila na umunlad sa malalaking lungsod. Sa sandaling ito, naramdaman ni Dustin ang isang malaking Earth Dragon na naninirahan sa ilalim ng lungsod. Ang Earth Dragon na ito ay nasa isang transparent na estado din. Kung hindi para kay Dustin, na naging magaling sa Earth exploring technique, walang sino man ang makakapansin na nandoon ito. Sa ilalim ng lupa, ito ay ang misteryo ng Earth Dragon. Gayunpaman, natagpuan ni Dustin na ang Earth Dragon sa harap niya ay inilagay doon sa pamamagitan ng ilang uri ng kasanayan. Ito ay hindi manatili doon sa kalooban. Sa halip, tila nakulong ito at hindi makagalaw sa hindi malamang tagal ng panahon. Maaaring inilagay iyon ng sinaunang Earth Master. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili. Noong sinaunang panahon, ang ilang mga lungsod ay kukuha ng mga lokal na Earth Masters upang magsagawa ng isang seremonya ng pagsasakripisyo at bitag ang isang dragon sa lupa. Sa ganitong paraan, ang Earth Dragon ay mananatiling tahimik, malalim sa loob ng lupa at magbibigay ng masaganang enerhiya at swerte para sa lungsod. Sa tingin ko ang kasanayan ay katulad ng Dragon Trapping Skill. Siya ay gumugol ng kalahating araw sa pag-aaral ng dragon. Pagkatapos nito, nagpasya si Dustin na huminto. Well, oras na para hanapin ang katawan ko. Lumabas si Dustin mula sa isang imburnal ng lungsod. Nang maingat upang hindi makaakit ng anumang hindi gustong atensyon. Matapos ang sunod-sunod na pagtatanong, natukoy niya ang lokasyon ng funeral parlor. Pagkatapos ay hindi na siya nag-aksaya ng oras na puntahan ito. Sa punerarya sa Smile City. Mainit ang hapon noong araw na iyon. Kasing bilis ng kidlat ang kilos ni Dustin at walang makakakita sa kanyang paggalaw gamit ang kanilang mga mata. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang maliit na punerarya sa labas ng lungsod. Walang pag-aalinlangan na binuksan ni Dustin ang pinto at dirdiretsong tinungo ang may-ari. Pagpasok pa lang niya sa opisina ng may-ari ng punerarya, iniabot niya ang kanyang kamay at kinurot ang kanyang leeg. Agad niyang binuhat ang nasa katanghaliang gulang gamit ang kanyang mga hubad na daliri. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sino ka? Laking gulat ng may-ari ng punerarya. Hindi niya maigalaw ang katawan niya. Napaka-agresibo at mabangis ng binata. At hindi niya alam kung ano ang gusto ng bata sa isang simpleng may-ari ng punerarya na tulad niya. Cut the crap and find a body for me. Kung hindi, papatayin kita. Habang nagsasalita si Dustin, hinampis niya ng kabilang kamay ang mesa ng may-ari. Halos masira ng impact ang mesa. At nag-iwan ng hugis palad na umbok kung saan mismo natama ni Dustin. Okay. Tutulungan kitang mahanap kung ano man ang hinahanap mo. Nang makita ng may-ari ng punerarya ang pisikal na lakas at pag-alit na pag-uugali ni Dustin. Nanginginig siya sa takot. Hindi siya nang ahas na pigilan ang gusto ni Dustin sa kanya. Kung tutuusin, bangkay lang ang mayroon siya sa lugar na ito. Damn it, masyadong malakas ang lalaking iyon. Kung hindi ko gagawin ang gusto niya, tiyak na papatayin niya ako. Naisip niya, bilasan mo. Binitawan ni Dustin ang may-ari ng punerarya. Agad na sumugod ang huli sa computer at binuksan ang kanyang database para hanapin ang pangalang sinabi sa kanya ni Dustin. Oo, nahanap ko na. Ang may-ari ng punerarya ay tumawag ng maluwag makalipas ang ilang minuto. Teka, ano? Pero ito, biglang napagtanto ng may-ari na kamukhang kamukha ni Dustin ang larawan sa file.
2/3. Diyos ko, isa ba siyang multo? Habang maingat niyang sinusulyapan ang larawan at ikinumpara ito kay Dustin. Namutla ang kanyang mukha. Saan? Ipakita mo sa akin. Sa kanyang espiritual na kahulugan. Alam talaga ni Dustin kung ano ang iniisip ng may-ari ng punerarya. Okay. Halos hindi na siya makatayo ng tuwid habang kinakaladkad niya ang kanyang mga paa patungo sa likod ng gusali. Sa wakas, dinala niya si Dustin sa isang underground freezer. Maraming bangkay ang nakaimbak sa freezer. Ang mga katawan na iyon ay pinananatiling ganap na nagyelo upang makabuluhang bawasan ang agnas. Pagkatapos, binuksan ng may-ari ng funeral parlor ang mahabang silver freezer at hinayla ang isang mesa kung saan nakahimlay ang isang bangkay. Bang! Naramdaman ni Dustin ang marahas na pagyanig ng kanyang espiritual na kaluluwa. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay lumundag na para bang pakiramdam na ito ay agad na konektado sa katawan. Parang biglang bumalik ang isang mahalagang bahagi ng kanyang kaluluwa na matagal nang nawala. Alam ni Dustin na nakuha lamang niya ang kanyang kasalukuyang katawan pagkatapos maglakbay ang kanyang kaluluwa sa Prime Martial World. Kaya, ang kanyang kasalukuyang laman at buto ay hindi ang kanyang orihinal na katawan. Ang bangkay sa freezer ay maaaring orihinal na katugma ng kanyang kaluluwa. Kaya naman, nang makita ni Dustin ang bangkay na nasa harapan niya, malakas ang kutob niya na siya at ang katawan ay konektado. Wow! Ako iyon noong nakaraan. Huminga ng malalim si Dustin habang nakatingin sa bangkay. Kahit na 10 taon na ang nakalipas, napakalinaw at malinaw ang mga alaala ni Dustin sa kanyang nakaraang buhay. Walang pag-aalinlangan. Hinawakan niya ang bangkay mula sa freezer at tumakbo palayo. Wow! What a weird man. Finally, umalis na siya. How terrifying. Kamukhang kamukha ng bangkay na iyon ang lalaking iyon. Nanaginip ba ako o talagang nangyari iyon? Oh well. Back to work. Hanggang sa nawala si Dustin ng halos ilang minuto ay nakahinga ng maluwag ang may-ari ng punerarya. Pagkalabas niya sa freezer ay bumalik siya sa kanyang opisina. Agad niyang kinuha ang phone niya at nag-dial ng number. It has been 10 years since I gave this number. I don't know if it's still operational. Sabi ng may-ari ng funeral parlor sa sarili. Sa unang ring, may sumagot sa telepono. Hello, ito ba si Mr. Tao? Sabi mo ipaalam ko kaagad kapag may dumating para sa bangkay ng binatang iyon. Bueno, isang lalaki ang dumating ngayon at kinuha ang bangkay. Pero ang mas kakaiba ay ang binata ay kamukhang kamukha ng patay. Ulat ng may-ari ng punerarya. Ano? Talaga? Pareho silang magkamukha. Nagulat ang lalaki sa telepono at saka direktang ibinaba. Sa isang maaliwalas na lugar sa labas ng Smile City. May isang malinaw at baog na lugar. Inilapag ni Dustin ang kanyang orihinal na katawan sa lupa at umupo na naka-cross-legged sa tabi nito. Bakit nanginginig ang kaluluwa ko? Parang sabik na akong bumalik sa orihinal na katawan na ito. Bulong ni Dustin. Ang bangkay na nasa harapan niya ay napreserba ng husto para hindi ito mukhang naaagna sa loob ng 10 taon. Pagkatapos ng lahat, ito ay pinananatiling ligtas sa underground freezer. Mula nang makuha ang bangkay, naramdaman ni Dustin na nais ng kanyang kaluluwa na bumalik sa katawan. Kontento na si Dustin sa kanyang kasalukuyang katawan. Ito ay may mataas na kalidad. Dahil paulit-ulit niya itong pinadalisay ng maraming mahahalagang kayamanan. Hindi pa nagtagal. Kumain siya ng maraming Monster Internal Core para mapaganda muli ang kanyang kasalukuyang katawan. Ngayon ay maaari na niyang labanan ang isang makapangyarihang cultivator sa Earth Immortal Realm gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas. Ayaw niyang isuko ang ganoong kalakas na katawan. Well, mukhang ang tanging paraan para gawin ito ay ang pagsamahin sila. Let me see if I got this right. Dustin tried to remember several secret devouring skills in his mind. Sa partikular, minsan niyang ginamit ang kanyang demonyong avatar upang magsanay ng napakatalino na paglamon ng lihim na kasanayan. Kung saan ang demonyong avatar ay nagawang lumunin ang dugo at laman ng mga demonyo upang palakasin ang sarili nitong katawan. Ang orihinal na katawan ni Dustin ay hindi sa demonyo. Ngunit pagkatapos ng lahat,
Bawat laman at buto ay pagmamay-ari ng kaluluwa ni Dustin mula pa noong una. Kung magtagumpay siya, maaari pa rin niyang panatilihin ang katawan na kasalukuyang pag-aari niya. Sa ganoong paraan, ganap ding magiging matatag ang kanyang kaluluwa. Sa kanyang soul sea, naalala ni Dustin ang ilang lihim na kasanayan tungkol sa paglamon ng laman at dugo. Pagkatapos niyang mag-isip ng ilang sandali, sa wakas ay nagpasya siyang kumilos. Inisa-isa niyang dahan-dahan ang mga lihim na pamamaraan. Makalipas ang ilang oras, nakagawa siya ng kaunting pag-unlad. Isama, tigaw ni Dustin sa mahinang boses. Ang bangkay sa lupa ay biglang nagsimulang bumangon sa himpapawid. Puff! Ang bangkay ay sumabog sa isang madugong ambon. Pagkatapos, tinipsip ng bawat butas ng katawan ni Dustin ang ambon ng dugo na parang vacuum. Agad siyang nabalot ng makapal na patong ng dugo. Ilang sandali pa, sa wakas, nasipsip na ang lahat ng ambon ng dugo sa katawan ni Dustin. Sa buong proseso, hindi nag-aksaya si Dustin ng isang patak ng dugo. Ang orihinal na katawan, kabilang ang nalalabi sa laman at buto, ay matagumpay na nasipsip ni Dustin. Sa wakas, naisa-isa ko na ang dalawang katawan. Nakahinga ng maluwag si Dustin. Ano? Parang lumalakas ang vital energy ko. Teka, malapit na itong bumalik sa mysterious realm. No way. Nagulat at natuwa si Dustin. Dahil ba ang aking orihinal na katawan ay halos hindi napigilan ng kapangyarihan ng langit at lupa sa planetang ito habang ito ay ipinanganak at lumaki sa lupa. Ang aking pangalawang katawan ay pag-aari sa labas ng mundo. Kaya ang kapangyarihan nito ay lubhang napigilan ng makalangit na batas dito. Napakaganda, napaisip si Dustin. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may naramdaman siyang kakaiba sa di kalayuan. Sa wakas, dumating ka na. Tumalim ang tingin ni Dustin. Biglang umalangaw-ngaw ang dagandong ng mga makina mula sa malayo. Pagkatapos, isang dosenang mga off-road na sasakyan ang dumating sa direksyon ni Dustin ng buong bilis. Dahil nasa open field siya, kitang-kita niya ang mga bagay sa malayo. Ayan na, siya yun. May napabulala sa tuwa. Nakilala ni Dustin na boses iyon ng may-ari ng punerarya sa Smile City. Kaagad, mahigit 10 sasakyan ang sumugod patungo sa Dustin at mabilis na inianod ang kanilang malalaking truck sa tabi niya. Pinalibutan ng mga off-road na sasakyan si Dustin mula sa lahat ng direksyon. Umalangaw-ngaw sa ilang ang matinis na tunog ng mga gulong na bumabangga sa lupa. Naka-cross-legged si Dustin sa pagmumuni-muni mula nang makita niya ang mga sasakyang iyon. Gayunpaman, mukha pa rin siyang kalmado at composed na parang walang nangyari. Kaagad, bumaba ang mga matipunong lalaki sa malalaking sasakyan. Ang ilan sa kanila ay may dalang mga pistola, habang ang iba ay may mga rocket-propelled grenades. Itinutok nilang lahat ang kanilang mga armas kay Dustin. Tapos, may lalaking lumapit kay Dustin. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nakadamit na parang Daoist. Come on, brat. Drop the act. Sino ka? Bakit ka pumasok sa punerarya at ninakaw ang bangkay? Sabi ng lalaki sa kahanga-hangang tono. Hindi man lang nag-abalang imulat ni Dustin ang kanyang mga mata. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pamamagitan na parang walang narinig. Sagutin mo ako, brat. Tigaw ng medyo may edad na lalaki. Gayunpaman, hindi gumalaw si Dustin kahit 1 pulgada. Halika, kunin mo siya. Sabi ng medyo may edad na habang sinenyasan ang mga tauhan niya para kumilos. Biglang umabant ang 5 malalaking lalaki sa likuran niya at inatake si Dustin. Itinuon ni Dustin ang kanyang isip at inilabas ang bahagi ng kanyang pisikal na lakas. Agad silang natama ng 5. Napabuga sila sa hangin at nahulog sa lupa ilang daang metro ang layo. Madilim na ipinikit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga mata. Ha! Baka isa ka sa mga experiment na daga. Tinitigan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Dustin ng matalas na mata. Nang marinig ito, nagalit si Dustin. Malinaw. Ang taong ito ay dapat na miyembro ng Divine Moon Sect. Kung hindi, hindi niya malalaman ang tungkol sa eksperimentong iyon. Tanging ang mga nakibahagi sa eksperimentong iyon ang nakakaalam tungkol sa proyektong iyon. Naisip niya,
Bush! Sa isang iglap, tumalsik si Dustin mula sa lupa at itinulak ng 10,000 metro sa kalangitan. Pagkatapos, bumaba siya at sumugod papunta sa medyo may edad na lalaki. Iniunat niya ang kanyang kamay para hawakan ang leeg ng lalaki. How dare you! Naglabas ng mahabang espada ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at iwinagayway iyon bago pa siya maabot ni Dustin. Sandali lang. Bulalas ni Dustin. Humph! Hindi ka pala tao. Ninisya niya ang medyo may edad na. Pagkatapos, tinitik ni Dustin ang espada sa kamay ng lalaki. Marahas na nanginig ang nasa katanghaliang gulang na parang tinamaan ng kidlat. Pagkatapos ay nagsimula na siyang tumakbo ng nagmamadali. Sa wakas ay napagtanto niya na ang binata sa kanyang harapan ay higit na makapangyarihan kaysa sa kanya kaya wala siyang pagkakataon laban sa kanya sa labanan. Well, a demonic beast who's hiding in human flesh to live with humans. I can't believe that being like you exist in the brilliant kingdom. Ani Dustin habang nakatitig sa middle-aged na lalaki. Muling iniunat ni Dustin ang kanyang braso at hinawakan ang kanyang kamay sa leeg ng medyo may edad na. Baril siya. Ngayon na. Utos ng medyo may edad na habang takot na takot. Hindi niya maigalaw ang katawan niya. Nang marinig ang kanyang utos, itinutok ng mga matipunong lalaki ang kanilang mga baril kay Dustin at walang pag-aalinlangan na hinatak ang gatilyo. Sila ay mahusay na mga marksman. Kaya lahat ng mga bala ay direktang nagpaputok kay Dustin. Isang mapang asar ng ngiti ang isinagot ni Dustin. Sa likod ng isang kamay. Iniunat niya ang kabilang kamay at pinasadahan ng 2 daliri ang mga bala. Ang mga bala na paparating kay Dustin ay pinalipad pabalik na parang boomerang. Pagkatapos, ang matipunong lalaki na nagpaputok kay Dustin ay agad na binaril. Bumagsak sila sa lupa at nagsisigawan sa sakit. Gamitin ang rocket-propelled grenade. Nagmamadaling utos ng medyo may edad na. Sa puntong iyon, nagtatago siya sa likod ng pinakamalaking sasakyan sa labas ng kalsada na mayroon sila. Ilang mahusay na tao na may hawak ng rocket-propelled grenades ang dumistansya sa kanilang sarili mula sa Dustin at naghanda sa pagbaril. Sa sandaling marinig nila ang utos ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nagsimula na silang maglunsad ng kanilang mga pag-atake. Sa isang iglap, isang kanyon ang lumipad patungo kay Dustin. Mukhang gumagamit sila ng maiinit na armas, ungol ni Dustin habang nakatutok ang mata sa napipintong cannonball. Tinignan niya ito ng may pagtataka habang sinusubukang alamin ang kapangyarihan nito. Well, tila ang kapangyarihan ng cannonball na ito ay katumbas ng pag-atake ng isang human cultivator na nasa preliminary stage ng Earthrealm. Ang mababang antas na rocket-propelled grenades ay medyo mahina. Ang malalaking rocket-propelled grenades, canyon, guided missile at atomic bomb ay mga nakamamatay na armas. Hindi ko inaasahan na ang mga tao ay bubuo ng ganitong uri ng teknolohiya na maaaring magdulot ng malawakang pagkawasak. Mukhang ipinagpalit nila ang pagsulong ng kanilang sandata para sa pagbaba ng kanilang paglilinang. Naisip ni Dustin, noong mga oras na iyon. Ilang metro lang ang layo ng cannonball sa kanya. Nakalkulan na ni Dustin ang trajectory at bilis ng cannonball sa tulong ng kanyang malakas na espiritual na kahulugan. Marahil ito ay kumilos ng napakabilis para sa karamihan ng mga mortal sa Earth. Ngunit ito ay kasing bagal ng isang langgam para sa Dustin. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang cultivator na ganap na nakabisado ang napakatalino na kasanayan sa paggalaw ng katawan. Imposibleng saktan siya ng isang cannonball. Pagkatapos ay isinaaktibo ni Dustin ang omnipotent lightness upang maiwasan ang papasok na cannonball at agad itong pinalipad pabalik. Boom! Isang off-road na sasakyan ang agad na natangay. Mabilis na tumakbo si Dustin patungo sa medyo may edad na lalaki. Brat, you are too arrogant. Don't give yourself too much credit. There are people and organizations that you can't afford to provoke. The middle-aged man huffed with his face spotly with fear. Oh, ganun ba? So what? What are you going to do about it? You know what? I will kill you all. Bulalas ni Dustin habang inabot ang kamay para sunggaban ang medyo may edad na. Anak, naghuhukay ka ng sarili mong libingan.
Nagbalistik ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos, ang kanyang ulo ay biglang nag-transform sa isang malaking ulo ng sawa. Sa isang iglap, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naging isang napakalaking sawa. Itinaas nito ang ulo sa himpapawid at marahas na sumirit kay Dustin. Tignan mo ang ginawa mo sa akin. Go to hell, you bastard. Alam ng nasa katanghaliang gulang na siya ay hindi katugma kay Dustin sa kanyang anyo ng tao. Sa kanyang orihinal na anyo lamang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban ng buong lakas. Karamihan sa mga diabolic beast ay naging mahina nang sila ay nag-transform sa mga tao. Dahil dito, kailangan nilang bumalik sa kanilang orihinal na anyo tuwing makakatagpo sila ng isang mabigat na kalaban. Kumbinsido ang halimaw na sawa na kaya nitong durugan ang binata kapag naibalik ito sa orihinal nitong anyo. Ano? Paano naging sawa si Mr. Tao? Espiritu ba siya ng sawa? Napahiyaw ang mga tao sa paligid nila sa sobrang gulat. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Gumuso ang sawa sa tonong hindi nasisiyahan. Pagkatapos, tinamaan nito ang mga tao sa malapit gamit ang makapal at malaking buntot nito. How dare you try to hurt people in front of me? Alam ni Dustin na ang malalakas na lalaki at ang may-ari ng punerarya ay inupahan lamang ng espiritu ng sawa. At mga ordinaryong tao lang na nangangailangan ng pera. Kumbinsido siya na hindi sila bahagi ng Divine Moon Sect. Kaya, walang puso si Dustin na panoorin silang mamatay doon. Pinakawalan niya ang kanyang omnipotent bodily skill, na nagpalaki sa kanyang kanang kamay. Nang maging kasing laki na ito ng isang elepante. Hinawakan niya ang buntot ng sawa at itinaas ito sa lupa. Pagkatapos, 2 beses niyang hinampas ng malakas ang sawa sa lupa. Nahihilo ang halimaw na halos mawala ng malay. If you dare to be rude in front of me again, I will finish you. Malamig na sigaw ni Dustin. Sa wakas ay napagtanto ng sawa na hindi ito katugma kay Dustin kahit na bumalik ito sa orihinal nitong anyo. Kaya naman, nanatili itong tahimik habang nagtatakang nakatingin kay Dustin. What the hell? Halimaw din tong lalaking ta. Mas malakas pa siya sa sawa. Naramdaman ng may-ari ng punerarya at ng iba pang maskuladong lalaki na tumibok ang kanilang puso matapos nilang makita ang napakalaking kamay ni Dustin. Tumakbo! Biglang sigaw ng isa sa kanila. Lahat sila ay tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Sa sobrang takot nila ay iniwan nila ang kanilang mga sasakyan sa labas ng kalsada. Hindi na lang sila pinansin ni Dustin. Hinawakan sa buntot ang sawa. Siya at ang hayop ay naglaho sa hangin.